Kabanata 361. Sa pagharap sa pang-aasar ni Lito, tumirik ang mga ugat sa noo ni Vicente. Ang mga nagsabi noon na mayaman ang pamilya Hong ngayon ay humahanga kay Lito. Naku, mukhang napakayaman ng Henghui Group kaya hindi ito maikukumpara ni Master Hong. Ang mga salitang ito ay nagpapataas ng presyon ng dugo ni Vicente. Hindi niya napigilan ang kanyang simbuyo at direktang itinaas ang bidding card sa kanyang kamay. 200 milyon. Sa pagkakataong ito, pinaalalahanan siya ng katabi niya, Master Hong, ito ang pinakamataas na presyo ng lupang ito. Kung muli mong itataas ang presyo, natatakot akong malugi ka. Tama na yan. Ngumisi si Vicente. Kaya nga humingi ako ng 200 milyon. I don't believe that guy will still want it. Compared with me. Does he deserve it? Gayunpaman, nangham-ina ang kanyang boses. 300 milyon. Sa mahinang boses, tumingin si Lito kay Vicente na may mapanuksong ekspresyon. Umangat ang sulok ng kanyang bibig habang sinasabi, hindi ka karapat-dapat na ikumpara sa akin. Sa sandaling ito, ang lahat ay natulala. Ang mga nanlilibak kay Lito kanina ay nahihiya sa kanilang kababaan. Galit na galit si Vicente kaya namula ang kanyang mukha at tenga, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Master Hong, hindi na natin madadagdagan. Nawala na siya ng 300 milyon. May katabi siyang nagpayo sa kanya. Paanong hindi alam ni Vicente ang tungkol dito? Gayunpaman, sa harap ng panunukso ni Lito, talagang hindi niya ito matiis. Haha, you don't dare to bid 300 million. Sa sobrang liit na pera, no wonder hindi ka gusto ni Joanne. Si Lito ay nakatayo sa gilid at pinaypayan ang apoy. Tumawa siya ng malamig at hindi sinasadya. Ang kanyang mga salita ay tumama sa pagpapahalaga sa sarili ni Vicente. Direkta niyang itinaas ang kanyang bidding card at sinabing, 500 million. Hong! Nagkagulo ang buong audience. Diyos ko, nakakabaliw. Ang lupa, na nagkakahalaga ng higit sa 200 milyon, ay talagang itinaas sa 500 milyon. Isa itong astronomical na numero. 500 million. May gustong magtaas ng presyo. Namula ang host at sobrang excited din. 3 beses siyang sumigaw at pinatumba gamit ang kanyang martilyo. Congratulations, Master Hong. 500 million para sa deal. Tumingin si Vicente kay Lito ng may pagmamalaki at buong pagmamalaking sinabi, paano ito? Lito, sa lakas, tiyak na hindi ka makakapantay sa pamilya Hong. Kung mas gusto mo, mas aalisin ko ito. Paf! Sa oras na ito, sa wakas ay hindi napigilan ni Lito na mapatawa. Tawa siya ng tawa na halos tumulo na ang mga luha niya. I have to say, ang katangahan mo ay lampas sa inaasahan ko. Bumagsak ang ekspresyon ni Vicente nang makita niya ito. Bigla siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Matalino rin siyang tao kaya agad siyang nag-react. Bata, niloko mo ako. Puno ng galit ang mukha niya. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at diretsyong tumayo. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mapangiti. Master Hong, nagkakamali ka. Paano matatawag na pandaraya ang negosyo? Lahat ay malayang nagbibid. Hindi kita pinilit. Ikaw ang nagbid. Isang lupain na nagkakahalaga ng 200 milyon. Nabili mo ito ng 500 milyon. Amazing, ang Hong family mo ang pinakamakapangyarihan. Hahaha. Habang nagsasalita siya, muling tumawa ng malakas si Lito, nakaramdam ng sobrang saya. Sa oras na ito, napagtanto din ng iba kung ano ang nangyayari. Tumingin sila kay Vicente na parang walang utak. Nahaharap sa pangungutya mula sa lahat ng direksyon, hindi na makatagal si Vicente. Lito, maghintay ka lang. Mabangis siyang nagmura, tumalikod, at galit na umalis. Sa tabi ni Lito, hindi mapigilan ni Hernan ang mapangiti. Tapos, nag-alala na naman siya. President Argel, natatakot ako na hindi pabayaan ni Vicente ang bagay na ito. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Whatever. Kung hindi siya lumapit sa akin, hahanapin ko siya. Kung patuloy na guluhin ni Vicente si Joanne, hindi na magiging maawain si Lito. Pagkatapos nito, nang huminahon ang eksena, nagsimulang i-auction ang ika-6 na lupain. Walang interes ang mukha ni Lito. Hindi nagtagal, ang kapirasong lupang ito ay binili ng isang nasa katanghaliang gulang na negosyante. President Argel, isang piraso na lang ng lupa ang natitira. Wala nang saysay. Tayo na. Sabi niya Hernan. Umiling si Lito. Maghintay pa tayo ng konti. Bumilis ang tibok ng puso ni Hernan. Iniisip niya kung nagustuhan ba niya ang number 7 spot. President Argel, hindi mo mabibili ang number 7 na lupa. May mali sa lupaing ito.
Sa pagtingin sa kakaibang ekspresyon ni Hernan, nagtaas ng kilay si Lito. Kakaiba. Anong kakaibang paraan yan? Bumulong si Herna, ang lupaing ito ay malapit sa Shangfu Mountain. Noong una, ito ay maganda at mainit, ngunit isang taon na ang nakalipas, ang lupaing ito ay tila inari. Maraming eksperto na raw ang ipinadala sa lungsod, pero wala namang nakita. Araw-araw ang mga kalapit na magsasaka sa gobyerno para manggulo at makapag-isip ng paraan ang gobyerno. Problema ng alkalde ang bagay na ito. Ito ay dapat na isang bagay na magpapalamig sa isang tao, ngunit ang interes ni Lito ay napukaw at kinurot niya ang kanyang baba. Ganun ba ka-interesant? Napangiti siya. Hindi nakaimik si Hernan. Pakiramdam niya ay iba talaga ang utak ng kanyang amo sa ordinaryong tao. Hindi nagtagal, nagsimulang eye auction ang number 7. Sa simula, maraming tao ang umiling at bumantong hininga. Pagkaraan ng ilang sandali, halos kalahati sa kanila ang umalis. Kung tutuusin, walang gustong gumastos ng pera sa isang lupain ng halimaw. Dahil isa itong lugar ng kamatayan, natural na mababa ang presyo ng bidding. Ang panimulang presyo ng number 7 ay 1,000,000. Malinaw na naramdaman din ng babaeng punong abala na walang bumili ng kapirasong lupa na ito, at maging ang kanyang boses ay hindi na madamdamin gaya ng dati. Nagkaroon ng pagsabog ng katahimikan, at lahat ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Let's finish it as soon as possible. Sinong bibili nitong ominous place? Tama. Walang utak lang ang gagastos ng pera pambili ng malas. Ayoko, bilhin mo na lang. Malas naman. Pinagtawanan ng lahat ang number 7. Sa oras na ito, nakataas ang isang palatandaan. Tamad na sinabi ni Lito, 2,000,000. Nang marinig ang isang tao na nagbid, ang lahat ay natigilan sa una, at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng boses. Biglang sumili ang mga sinag ng mapanuksong mga mata. What? Walang utak ba ang lalaking ito? Tama. 2,000,000 talaga ang ginastos niya para bilhin ang number 7 na lupa. Ang 2 piraso ng lupa na binente kanina ay mas maganda kaysa sa number 7 na lupa. Sa hindi kalayuan, hindi mapigilan ni Roger na mapamura. Si Lito na ito ay palaging nagpapalabas. Ngayong nalantad na niya ang kanyang katalinuhan, talagang binili niya ang kapirasong lupang ito at hindi niya ito mababayaran. Umiling siya at napaisip sa sarili, tama talaga ang pagpili na huwag siyang piliin. Kahit na may pera si Lito ngayon, ano? Sa kanyang IQ, maaga o huli ay malugi siya. Halatang nagulat din ang hostess. Hindi niya inaasahan na may handang bumili ng number 7 na lupa at itinaas pa ang presyo ng 1,000,000. Deal. Sa pamamagitan ng hammer strike, ang number 7 ay kay Lito. Hindi pinansin ni Lito ang mapanuksong tingin ng iba at dumiretso siya para magbayad. Sa oras na ito, sa isang silid sa villa. Master Hong, nalaman ko na nagpapahinga ngayon si Joanne sa guest room. Mukhang marami siyang nainom. Lasing na siya ngayon. Nang marinig ito, isang masamang tingin ang bumungad sa mga mata ni Vicente. Sige, gagawin ko siyang babae ngayon. Dalhin mo ako doon. Sa guest room, unti-unting nagising si Joanne. Sa oras na ito, may isang click sa pinto, at may pumasok. Lito, ikaw ba yan? Walang malay ni Joanne na si Lito iyon. Haha, sayang naman at binaygo kita. Wala nang panahon si Lito na iyon para pakialaman ka. Pumasok si Vicente na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Nang makita siya, bahagyang nagbago ang mukha ni Joanne. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng paggaling, hindi siya nataranta, ngunit napakalmado. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Sinulyapan ni Vicente ang kanyang curvy figure at nakangiting sinabi, bakit ka ba nagmamadali? Anyway, you will marry me sooner or later. Bakit hindi natin gawin ang dapat nating gawin ng mas maaga? Kabanata 362. Huwag kang lalapit. Vicente, hindi ka maaaring maging walang awa. Nang marinig ang mga salita ni Vicente, nagbago ang ekspresyon ni Joanne. Ngumisi si Vicente. Wala akong kahihiyan. Bakit ka nagpapanggap na wagas? Ikaw at si Lito na iyon ay hindi magkakilala. Who knows na hindi pa kayo natulog ng magkasama? Si Lito ay isang maginoo, hindi kasing kasuklam-suklam mo. Galit na galit si Joanne kaya namula ang kanyang mukha, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang tiisin ang paninirang puri ni Vicente kay Lito. Nang marinig niya na napaka-protective ni Joanne kay Lito, mas lalong nagdilim ang mukha ni Vicente. Kung hindi kita tanggalin ngayon, hindi ako tatawaging Vicente Hong. Naglakad siya patungo sa kama. Mapatla ang mukha ni Joanne. Gusto niyang tumakbo, ngunit nakainom siya ng labis na alak at hindi nakinig sa kanya. May sumambulat na kawalan ng pag-asa sa kanyang puso.
Mas gugustuhin niyang kagatin ang kanyang dila para magpakamatay kung pipilitin siya ni Vicente. Sa oras na ito, sa banquet hall, si Lito ay nagkikipag-inom kay Hernan nang bigla siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam. Hernan, tanungin mo ang monitoring room kung may nakapunta na sa kwarto ni Joanne. Nang makita ni Hernan na hindi maganda ang ekspresyon ni Lito, hindi siya naglakas loob na maliitin siya at agad na tumawag sa telepono. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, agad na nagbago ang mukha ni Hernan at sumigaw, "Ano? Paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Pumunta at tingnan mo." Tumingin siya kay Lito at napalunok. Sinabi ng security guard na kakapasok lang ni Vicente. Nang marinig ito, biglang lumungkot ang mukha ni Lito. "President Argel, huwag kang mag-alala. Inutusan ko na ang mga security guard na pumunta doon." Sabi ni Hernan. Gayunpaman, isang figure ang bumungad sa kanyang harapan. Isang bugzo ng hangin ang dumaan, at nawala si Lito. Napatulala si Hernan. Mabilis niyang kinusot ang kanyang mga mata sa pag-aakalang may mali sa kanyang mga mata. Sa guest room. Vicente. Hayop. Ang mukha ni Joanne ay may bahid na ng luha habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang dibdib. Punit-punit na ang mahabang damit niya, nakitang-kita ang puti niyang balat. Ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng luha, na pumukaw sa pagnanasa ni Vicente. Sa pagtingin sa tinatawag na top-grade beauty sa kanyang harapan, nag-init ang init ng ulo ni Vicente at idiniin niya si Joanne sa ilalim ng kanyang katawan. "Baby, huwag kang sumigaw. Walang makakarinig sa'yo. Huwag kang gagalaw. I promise you will enjoy this kind of fun." Kinagat ni Vicente ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo para halikan si Joanne. Nang malapit na silang magdikit, pang! Sa malakas na ingay, diretsyong sinipa ang pinto. Isang figure ang sumugod sa loob. Sa sumunod na segundo, isang kamay ang humawak sa kwelyo ni Vicente, binuhat siya, at inihagis sa sahig. "Hindi ko sinasadyang pahirapan ka ngayon, pero nililigawan mo si kamatayan." Tumingin si Lito kay Vicente, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng mga kutsilyo. Ang kanyang lakas ay napakalakas. Sa malutong na tunog, nabali ang binti ni Vicente. Siya ay isang spoiled na anak ng pamilya Hong. Hindi pa siya nagdusa ng ganito, kaya diretso siyang tumili. "Lito, you are dead. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka pababayaan ng pamilya naming Hong." Ngumisi si Lito. "Ganun ba? Ipakita mo sa akin kung ano man ang galaw ng pamilya Hong. Maghihintay ako." Pagkatapos nito, tinapakan niya ang nabali na binti ni Vicente. Isang masakit sa puso ang sumakit sa kanya, at muli siyang sumigaw. Nang marinig ang hiyawan, tumakbo ang dalawang bodyguard. Nang makita ang eksena sa silid, sumigaw sila, "Anak, bitawan mo si Young Master Hong, oh." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang iniunat ni Lito ang kanyang kanang kamay at hinawakan ito nang wala sa oras. Basag. Nabali ang bewang ng isa sa kanila at diretsyong bumagsak sa sahig. Namatay siya ng tahimik. Pagkatapos, isang pulang apoy ang lumipad, at ang katawan ay direktang sinunog sa isang tumpok ng abo. Isang bugzo ng hangin ang umihip sa bintana, ngunit walang natira. Nang makita ito ng ibang tao, akala niya nakakita siya ng multo, diretsyong umihi. Wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang pilak na needle ang lumabas at tumusok sa kanyang vital point. Pang! Nahulog siya sa sahig at namatay. Sa isang flash ng pulang ilaw, may isa pang tumpok ng abo sa sahig. Nang makita ang eksenang ito, namumula ang mukha ni Vicente at nakabuka ang bibig. May gusto sana siyang tawagan pero parang nabara ang lalamunan niya at hindi siya makagawa ng ingay. Hindi niya akalain na ang lakas ni Lito ay sobrang nakakatakot. Kalmado ang ekspresyon niya noong pumatay siya kaya kinilig ang mga tao. Hindi man lang tumingin si Lito kay Vicente. Sa halip, naglakad siya papunta sa kama, hinubad ang kanyang coat, at isusuot na sana ito kay Joanne. Gayunpaman, si Joanne ay lubos na nabigla sa nangyari. Alam niyang napakalakas ni Lito, ngunit hindi pa niya ito nakitang pumatay ng tao. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang kamatayan sa ganoong kalayuan. Sa sandaling hinawakan siya ni Lito, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. "Natatakot ka ba sa akin?" Kumunat ang noo ni Lito. Hindi naman niya sinisisi, pero medyo nagalit siya. Itinikom ni Joanne ang kanyang mapupulang labi at sinubukan ang kanyang makakaya na huwag manginig. "Hindi ako natatakot na kasama ka." Tumingin siya kay Lito na may kakaibang titig. Ngumiti si Lito, hinawakan ang kanyang mukha, at isinuot ang kanyang Amerikana. "Vicente, hindi kita papatayin ngayon,
ngunit kailangan mong magtago ng isang bagay, kung hindi, hindi ka makakaalis. Lumingon si Lito, ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo, lubhang nakakatakot. Nanginginig ang buong katawan ni Vicente, at hindi man lang siya makapagsalita ng malinaw. How? How much do you want? I can give it to you. Umiling si Lito. Ayoko ng pera. I want your legs. What do you think? Ang mukha ni Vicente ay kasing putla ng papel. Kung hindi ka magsasalita, tatanggapin ko ito bilang isang oo. Ngumisi si Lito at hakbang-hakbang na lumapit kay Vicente. Sandali lang. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa labas. Tumingin si Lito sa taong dumating. Iyon ang matandang nakilala niya sa ospital hindi pa nagtagal. Elder Wu, iligtas mo ako. Nang makita si Elder Wu, agad na sumigaw si Vicente para humingi ng tulong at mabangis na sinabi, patayin ang taong ito ng mabilis at ipaghiganti mo ako. Anak, ipapakita ko sa iyo ngayon ang Supreme Magic Tool ng aming Yin Ghost Sect, ang Ghost Racing Pot. Galit na sigaw ni Elder Wu at naglabas ng isang garapon. Ang garapon ay kakaibang eskarlata, at may mga komplikadong inscription ng multo dito. Binibigkas ni Elder Wu ang isang string ng mga incantation sa garapon. Makalipas ang ilang segundo, biglang bumaba ang temperatura sa kwarto. Isang bugzo ng masamang hangin ang lumabas mula sa tangke na pinalaki ng multo. May mga maltong umuungol at umaalulong sa loob nito. Malayo at ethereal ang kanilang mga boses, na para bang nagmula sila sa malayong underworld. Sa oras na ito, pumasok sa silid ang mga security guard na ipinadala ni Hernan. Isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip, at ang mga taong iyon ay direktang nahimatay. Medyo nahihilo si Joan dahil sa proteksyon ni Lito, ngunit siya ay matino pa rin. Boy, hindi ko ine-expect na ganyan ka pala. Hahasayang mamamatay ka na. Tumawa ang matandang Wu at binibigkas ang isa pang incantation. Sa isang iglap, nagkaroon ng malakas na ingay sa ghost cultivating room. May mga hiyawan at alulong ng mga multo at lobo. Tila hindi mabilang na mga malisyosong multo ang lumalabas. Pang! Sa sumunod na segundo, mahigit 100 malisyosong multo ang bumulwak. Ang mga multo na may itim na maskara at matalas ang ngipin ay nagsiwalat ng kanilang mga pangil at nagwagayway ng kanilang mga kuko, na agad na pumapalibot kay Lito na patong-patong, na parang sila ay nakabalot sa isang kakon. Hindi bababa sa kalahati ng mga malisyosong maltong ito ay mga napinsalang kaluluwa na namatay ng malungkot sa ghost widened pot na ito. Nang makita ang eksenang ito, napangiti si Elder Wu at sinabing, anak, hindi ka na mabubuhay sa pagkakataong ito. Walang makakataka sa aking masamang multo. Hindi magtatagal, magiging masamang multo ka sa aking lalagyan na nagpapalaki ng multo. Sa kabilang banda, tumawa ng malakas si Vicente nang makita ang eksenang ito. Hahaha, patay na siya sa wakas. Good. Ang magandang mukha ni Joan ay puno ng kawalan ng pag-asa, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng mahina. Nag-hysterical siyang sumigaw, Lito. Kung makakagalaw lang siya, matagal na siyang sumugod. Kabanata 363. Joan, nakita mo bang patay na ang lalaking matagal mo nang pinagnanasaan? Ikaw na lang ang babae ko. Sa pag-aakalang patay na si Lito, tuwang-tuwa si Vicente. Hindi. Hindi. Nagkaroon ng pagsabog ng kawalan ng pag-asa sa puso ni Joan, at ang kanyang mga pisngi ay puno ng luha. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa masamang ghost formation. Haha, I'm sorry kung binaygo kita. Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ni na Vicente at Elder Wu. Imposible iyan. Elder Wu, anong nangyayari? Hindi ba patay na ang lalaking iyon? Puno ng galit ang mukha ni Vicente. Nagulat din si Elder Wu. Umiling siya at sinabing, hindi na siya mabubuhay. Master Hong, maghintay ng kaunti. Hindi na siya makakahawak ng matagal. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang figure ang lumabas sa Beast Ghost Formation. Si Lito iyon. Nakarelax siya na parang may lakad. Imposible. Sa sobrang takot ni Elder Wu ay napaatras siya. Matigas ang ekspresyon niya. Hindi siya makapaniwala na may tao sa mundo na malayang makakalabas at makakalabas sa Beast Formation. Matanda, walang imposible. Nagkibit balikat si Lito. Ito ay isang biro. Wala man lang siyang pakialam sa ilang daang taon ng Little Ghost King. Ang mga maltong ito na may ilang taon lang na paglilinang ay wala sa kanyang paningin. Nilamon niya ang ghost spirit pill na may daan-daang taon ng paglilinang at hindi naapektuhan ng lahat ng uri ng kasamaan. Bukod dito, kaya niyang kontrolin ang mga maltong ito. Nga pala, may regalo ako sayo. Walang pakialam na ngumiti si Lito, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at marahang iwinagayway ito.
Agad, itinuon ng daan-daang kakilakilabot na wraith ang kanilang mga tingin kay Elder Wu. Inilabas nila ang kanilang mga pangil at iwinagayway ang kanilang mga kuko, ang kanilang mga mukha ay mabangis at nakakatakot. Sige. Oras na ng paghihiganti. Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Lito. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang masamang hangin, at ang daan-daang malisyosong multo ay umatungal ng mabangis. Tulad ng malamig na mga palaso, sabay silang lumipad patungo kay Elder Wu. Ah! Si Elder Wu ay agad na binalot ng itim na gas. Sa isang matinis na sigaw, naging mommy siya. Sa isang kislap ng apoy, ito ay naging tipak ng usok. Sa huli, sasaktan mo ang sarili mo. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at ibinuko ang kanyang kanang kamay. Ang daan-daang malisyosong multo ay hinigop lahat sa kanyang palad. Sa daan-daang malisyosong multo, halatang isa pa. Si Elder Wu iyon. Biglang lumakas ang kapangyarihan ng Ghost Yuan Pill sa katawan ni Lito. Sa sandaling ito, bumagsak ang kanyang tingin kay Vicente. Matagal nang natulala si Vicente. Hindi siya gumagalaw na parang estatwa. Ang eksena kanina ay lampas sa kakayahan ng pangunawa ng mga ordinaryong tao. Ang sino mang makakita nito ay malamang na magdududa sa mundo. Now I want your legs. May objections ka ba? Kung may katulong ka, pwede mo silang tawagan. Malamig na sabi ni Lito. Basang-basa sa malamig na pawis ang katawan ni Vicente at hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Isang malakas na amoy ng ihi ang lumabas sa kanyang mga binti. Mukhang wala kang objections. Very good. Humakbang si Lito nang hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata. Ah! Ang mga binti ni Vicente ay baldado. Ang kanyang mukha ay nababalot ng malamig na pawis habang nakatitig siya kay Lito. Ngunit hindi niya alam na may awa na ang mga kilos ni Lito. Pagkapasok niya sa silid, nakita niyang idiniin ni Vicente si Joan sa ilalim ng kanyang katawan, kaya gusto niya itong patayin. Ngunit sa parehong oras, umiling si Joan sa kanya. Walang pakialam si Lito sa mga bagay na ito, ngunit si Joan ay suportado ng malaking pamilyang Leng kung tutuusin. Masyado siyang maraming bagay na dapat alalahanin. Sa makatuwid, nagawa ni Lito na pigilan ang kanyang layuning pumatay at napilayan lamang ang kanyang mga binti. Pero hindi nito mailabas ang galit sa puso niya. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang maitim na pilak na needle a negation section negation a feminine ordinal indicator nang tumusok sa pandiya ni Vicente. Isang matinding sakit lamang ang naramdaman ni Vicente, at ang bahaging iyon ng kanyang katawan ay nanghina. Ito ay ganap na walang silbi. Hindi karapat-dapat maging lalaki ang ugali mo. Malamig na sinabi ni Lito ang mga salitang ito, binuhat si Joan, at lumakad palayo. Galit na galit si Vicente. Hinampis niya ang sahig at umungol, Lito, hindi mo ako pinatay ngayon. Pagsisisihan mo ito. Ang Su family. Nang umuwi sina Susan at Winnie, si Jeff ay nagbabasa ng balita. What's wrong? Para siyang frosted eggplant. Nang makitang hindi tama ang hitsura ng mag-ina, nagtanong siya. Kinagat ni Winnie ang kanyang mga labi at tinanong si Jeff, matandang So, kaibigan mo ba talaga si Lino sa loob ng maraming taon? Yeah. We've known each other for more than 20 years. Bakit bigla mo na lang natanong ito? Hindi maiwasan ni Jeff na makaramdam ng kakaiba. Humph! Hindi ka tinuring ni Lino bilang isang kaibigan, at palagi siyang dumadaing. Malamig na bumantong hininga si Winnie, mukhang may hinanakit. Habang nakikinig si Susan, nagiging estranghero siya. Winnie, linawin mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Susan, sabihin mo sa tatay mo. Umupo si Winnie sa sofa at uminom ng tsaa para pakalmayan ang sarili. Si Susan ay labis ding nalungkot. Bagamat bumuti ang kanyang relasyon kay Roger, hindi interesado si Lito sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Ito ay masyadong isang suntok. Dad, dumalo rin si Lito sa handaan ngayon, at dumalo siya bilang boss ng Henghui Group. Medyo nanlumo siya. Ano? Hahaha, paano kaya ito? Agad namang umiling si Jeff at tumanggi. Kung siya ay napakayaman, paano si Lino ay namuhay ng isang mahirap na buhay noon? I don't think so. Hindi siya kamukha ng amo. Ngumuso si Susan at muling sumimangot. Tay, bakit hindi mo tawagan si Tio Argel para kumpirmahin ang bagay na ito? Okay, gawin ko ang sinasabi ng mahal kong anak. Agad na kinuha ni Jeff ang kanyang mobile phone at tinawagan si Lino. Maya-maya, nakakonect na ang phone. Medyo nagulat si Lino at sinabing, Jeff, na-lecture ko na ang brat na iyon. Alam niya ang kasalanan niya. Pumunta ba siya para humingi ng tawad? Lino, si Lito ay isang mabuting bata. Sinubukan ni Jeffer na maging magalang at sinabing, pero may itatanong ako tungkol kay Lito.
Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Lino. Nang ulit na naman ba ang lalaking iyon? Jeff, kung mayroon kang itatanong, maaari kang magtanong. Sinulyapan ni Jeff si Winnie at ang kanyang anak at sinabing, alam mo ba ang relasyon sa pagitan ng Henghui Group at Lito? Ang Henghui Group, hindi ba iyon ang kumpanya sa Ningzhou? Anong kinalaman nito sa anak ko? Si Lino ay nalilito. Naku, di bale. Sa kaayos lang. Ibinaba ni Jeff ang telepono. Puno ng paghamak ang mukha ni Winnie. Nagsisinungaling nga ang Lito na iyon. Alam ko iyon. Ang malaswang hitsura niya ay hindi mukhang boss. Medyo kumalma si Susan. Oo naman, mas maaasahan si Roger. Kasabay nito, nagpasya siyang lumayo kay Lito. Pagkatapos ng lahat, si Roger ay mukhang hindi siya masyadong gusto. Masama kung malagay siya sa gulo. Sa sandaling ito, hindi alam ni Lito kung ano ang iniisip ni Susan. Pagkatapos pauwiin si Joanne, dumiretso siya sa number 7 auction house. Bago siya umalis, tinawag niya si Master Rolifeng. Pagkatapos ng lahat, siya ang underground emperor ng Ning City. Sa kanyang paligid, makakapagligtas siya ng maraming problema. Sa sandaling matanggap ni Master Feng ang tawag ni Lito, nasa sabik siya. Nagmaneho siya ng isang luxury car at masayang pumunta doon. Ano? Yung kapirasong lupa sa ibaba ng Shangfu Mountain. Nang dumating si Master Rolifeng at narinig ang address, paulit-ulit siyang umiling. Master Lito, sikat ang lugar na iyon dahil sa masamang kalikasan nito. Lahat ay nagtatago. Mangyaring huwag subukang kunin ang lugar na iyon. Ngumiti si Lito, ngunit malalim ang kanyang mga mata. Ano, nagdududa ka ba sa aking paghatol? I don't dare. Pero, itinuring ni Master Feng si Lito bilang isang immortal at puno ng pagkamangha. Nang makita ang matatag na saloobin ni Lito, kailangan niyang tumango. Sige, sasamahan kita. Ang kotse ay nagmaneho hanggang sa timog at hindi nagtagal ay nakarating sa mga suburb. Isang magandang bundok ang bumungad sa kanilang harapan. Ito ang Shangfu Mountain. Medyo namutla ang mukha ni Master Feng, ngunit pinalakas pa rin niya ito ng may sigasig. Tumango si Lito. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay puno ng saya. Ito ay talagang isang magandang lugar para sa Feng Shui. Huminto ang sasakyan at lumabas ng sasakyan sina Lito at Mr. Feng. Sa sandaling tumuntong siya sa lupa, sumimangot si Lito. May kakaiba sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi siya nagsalita at patuloy na sumunod kay Master Feng. Sa harap niya ay walang katapusang mga bukid at ilang nakakalat na dalawang palapag na farmhouse, ngunit walang tao. Ang nakakapagtaka pa ay walang berde sa parang, kundi isang lantang dilaw. Sa abot ng mata, ang buong lupain ay patay na tahimik na walang anumang sigla. Walang kahit isang ibon. Tanging ang ihip ng hangin ay medyo nakakatakot. Kabanata 364. Master Lito, tingnan mo, iyon ang nangyari. Mukhang naagrabyado si Master Rolifeng at naisip, sa pagkakataong ito, dapat mong paniwalaan ako. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Lito ay napakalmado habang siya ay patuloy na naglalakad pasulong ng maluwag. Pagdating nila sa number 7, ang lupain na mahigit 100 ektarya ay kapareho ng ibang lugar. Natuyo ang mga damo at mga puno at nagkaroon ng patay na katahimikan. Ni hindi niya makita ang isang pahiwatig lupa. Kawili-wili. Napangiti ang mga labi ni Lito habang may bakas ng interes na lumitaw sa kanyang mukha. Bukod dito, hindi nakaimik si Master Feng. Nagkagulo ang buong munisipyo dahil sa bagay na ito. Sinabi ni Master Lito na ito ay kawili-wili. Kung narinig ng alkalde ang mga salitang ito, malamang na mamatay siya sa galit. Sa sandaling ito, 3 komersyal na sasakyan ang dumaan mula sa malayo at huminto sa hindi kalayuan. Itim na itim ang salamin ng sasakyan at hindi makita sa loob. At halatang bulletproof ang salamin ng sasakyan. Malinaw, isang malaking shot ang nakaupo sa kotse. Bumukas ang pinto at lumabas ang 100 tao. Ang mga taong ito ay iginagalang lahat ng isang lalaki sa edad na 50. Nakasuot siya ng itim na suit, may seryosong mukha, mabagsik na aura, at marangal na tingin sa kanyang mga mata. Sa isang sulyap, siya ay isang taong nasa mataas na posisyon sa buong taon. Nang makita ni Master Feng ang taong iyon, agad na nagbago ang kanyang mukha. Siya yun. Casual na sinulyapan ni Lito ang mga taong iyon. Sino siya? Sinabi ni Master Feng sa mahinang boses, ang lalaking iyon ay ang alkalde ng Ninghai City, Mr. Shi. Hindi ko inaasahan na ito ay nagkataon. Oh, walang pakialam na sagot ni Lito. Siya ay walang interes at patuloy na sinusuri ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Master Feng. Sobrang bongga niya hindi man lang sineseryoso si Mayor.
Lito. Sa sandaling ito, dumating ang isang lalaki mula sa isang grupo ng mga tao na kasama ng alkalde. Tumingin si Lito sa taong dumating at medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na ito ay si Elder Yi. Gayunpaman, napakamakatuwirang pag-isipan nito. Sa katayuan ni Elder Yi sa Ninghay City, normal para sa kanya na makilala ang alkalde. Kuya Yi, bakit ka nandito? Nakangiting sinalubong siya ni Lito. Nilinggan ni Elder Yi ang alkalde at ang kanyang mga tauhan at mamulong, dapat ay nakita ninyo ito. Napakahalaga ng pamahalaan sa bagay na ito. Halos kalahating taon nang hindi nakatulog ng maayos si Mayor Shi dahil dito. Well, I asked my connections to hire an expert in ecological environment from Jingcheng City to study what is going on. Nag-alala si Mayor Shi at sinundan siya dito. Tumingin si Lito sa grupo ng mga tao at nakita ang 7 o 8 tao na nakasuot ng salamin at may hawak na iba't ibang uri ng kagamitan sa pagsubok sa kanilang mga kamay. Gumagawa sila ng pagsubok. Sa kanila, mayroong 3 matatandang tao na nagsasalita sa kabisera na wika. Para sa iba, maging si Nathan Shi ay napakagalang sa kanila. Silang 3 ay pawang mga propesor mula sa Capital University. Napaka-experience nila at marami na silang nasolve na problema. I think hindi na sila magiging problema this time. Sabi ni Elder Yi. Gayunpaman, umiling si Lito. Walang kwenta. Hindi nila kayang lutisin. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay narinig ng propesor. Young man, we're just starting to have a sample. Hindi ba masyado pang maaga para sa iyo na magkaroon ng ganitong conclusion? Sa kanila, malungkot na sabi ng isang payat na matandang propesor na nakasuot ng bilog na salamin. Malakas ang aura ng professor ng First Academy kaya nahirapan siyang harapin ng isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, nagkibit-balikat si Lito at tinatimad na sinabi, hindi ako nagkakamali. Hindi mo malulutas ang bagay na ito, dahil ang prinsipyo nito ay lampas sa iyong kaalaman. Are you kidding me, boy? Alam mo ba na ang 3 taong nakatayo sa harap mo ay ang mga nangungunang doktor sa bansa, mga propesor sa kapaligiran at chemistry? Hindi mo ba naiintindihan ang prinsipyong hindi nila naiintindihan? Matapos marinig ang mga salita ni Lito, isang babaeng nasa edad 40 na may suot na salamin ay hindi napigil ang kutsain siya. Siya ay isang master's tutor ng Jiangnan University. Ngayon, dumating siya upang mag-aral kasama ang ilang matandang propesor. Paano niya natitiis na minamaliit siya ng iba? Ang iba pang mga guro na dumating na may mentalidad ng pag-aaral ay tumingin din kay Lito ng may paghamak at ninisyan. Oo, syempre naiintindihan ko. Parang hindi niya naiintindihan ang pangungutya niya, mahinahong sabi ni Lito. Kalokohan. Wala ka namang scientific knowledge o scientific analysis. Ano ang malalaman mo? Hindi napigilan ng babaeng lecturer na umikot ang mga mata. Sinabi ko lang na ang bagay na ito ay lampas sa iyong pangunawa, at hindi ito ma-detect ng mga instrumentong ito. Umiling si Lito. Ang bulok na kahoy ay hindi maaaring ukit. Ikaw. Namula ang mukha ng babaeng lecturer sa galit. Nang marinig ang mga salita ni Lito, bahagyang nagdilim ang mukha ng matandang propesor. Young man, you should be modest. Since you know the principle, why don't you tell us? Nag-echo naman ang iba, mukhang naghihintay ng biro. Oo, sabihin mo sa akin. Ngumiti si Lito. Napakasimple nito. May nag-set up ng magic formation dito at na-absorb ang lahat ng spiritual chi dito. Nang marinig ito, nagkatinginan ng ilang scholar at saka humagalpak ng tawa. Magic formation. Binata, ang dami mo nang napanood na teleserye, di ba? Anong panahon ito? Paano ka pa makakagamit ng formation? Spiritual chi. I'm so happy. Ang babaeng lecturer ay hindi rin nag-effort na kutsain siya. I think your education is at most in junior high school. Kung tutuusin, ang mga ganyang superstitious na tao ay walang mataas na edukasyon. Nang marinig ito, muling nagtawanan ang iba. Hindi umimik si Lito, at sumilay ang isang mahinang ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa kanyang mga mata, ang mga tinaguriang elite sa kanyang harapan ay sadyang walang alam at katawa-tawa. Si Elder Yi, sa kabilang banda, ay labis na napahiya. Hindi niya masabi na kasalanan ni Lito. Kung tutuusin, napaka-capable niya, pero hindi niya masabi na mali ang professor. Isa siyang nangungunang eksperto sa bansa. Ano bang pinagsasasabi mo? Buhay na buhay. Ang pagtawa sa gilid na ito ay nakakuha ng atensyon ni Nathan Shi. Mayor. Sabay-sabay siyang binati ng lahat, at isa sa kanila ang nagsabi kay Nathan kung ano ang nangyari. Napatingin si Nathan kay Lito at nakasimangot. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi niya. Mayor,
Grabeng inistorbo ng lalaking ito ang trabaho ng mga professors. Please drive him away. Seryosong tingin ng babaeng lecturer. Ngumisi si Lito. Anong kalokohan, professor? Puro mga self-righteous lang sila. Nang marinig ito, lubos na nagalit ang tatlong matandang propesor. Boy, masyado kang mayabang. Wala kaming pakialam sa nangyari kanina dahil bata ka pa, pero masyado ka nang lumalayo at pinapagalitan mo kami. Galit na sigaw ng matandang propesor. Ang dalawa pang propesor ay galit din at tinitigan si Lito ng may galit. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman din ni Nathan na masyadong mayabang si Lito. Malungkot niyang sinabi, anong karapatan ng isang binata na pag-alitan ang isang respetadong matandang propesor? Halika, ilayo mo siya. Habang nagsasalita siya, dalawang pulis na nakasuot ng simpleng damit ang lumapit kay Lito. Nang makita ito, agad na humakbang si Elder Yi at pinayuhan, Mayor, ang pangalan niya ay Lito, Argel at kaibigan ko siya. Para sa akin, huwag kang makipagtalo sa kanya. Kuya Yi, paano ka nagkaroon ng ganyang kaibigan? Napakayabang at hindi mo alam ang limitasyon niya. Ang bato ay nagbigay ng malamig na ungol. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na iyon. Dahil may relasyon kayo ni Elder Yi, kalimutan mo na iyon. Anak, umalis ka na agad. Huwag kang sagabal dito. Si Elder Yi ay malapit nang makahinga ng maluwag nang umalangaw-ngaw ang mapanuksong boses ni Lito. Okay, let me go. Sana bukas hindi ka magsisi. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lito at umalis. Tingnan mo itong batang ito, mas mayabang pa sa paa ang tono niya. Tama. Sino sa tingin niya? Kung hindi dahil kay Elder Yi, hiniling ko sa pulis na arestuhin siya. Ang mga tagasunod ng alkalde ng county ay nginisyon si Lito at hindi ito sineseryoso. Master, sila. Sumunod si Master Rolly Feng sa likod ni Lito, may gustong sabihin, ngunit napatigil sa pag-iisip. Ngumiti si Lito, ngunit malamig ang kanyang boses. Papatunayan ko sa mga taong iyon kung gaano sila kawalang utak. Bumalik siya sa lupain, kinuha niya ang medium level na spiritual stone mula sa Zumi Ring. Kabanata 365. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng batang iyon. Sa sandaling ito, itinuro ng babaeng guro ang direksyon ni Lito at kinukutya siya. Lumingon ang lahat at nakita si Lito na pabalik-balik sa malawak na lupain, may binubulong-bulong. Sa wakas, ibinaon niya ang isang piraso ng gatas na puting bato sa lupa. Haha, ano pa bang magagawa ko? Halata namang naglalaro ako. Napabuntong hininga ang matandang propesor. Umiling ang isa pang propesor at sinabing, wala kang pinag-aralan. Puro katarantiduhan ka lang. Napabuntong hininga din si Elder Yi. Kailangang sabihin na talagang makapangyarihan si Lito, ngunit sa bagay na ito, mas maaasahan ang mga matandang propesor. Sa kabilang panig, nagtayo si Lito ng isang porma sayon at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Tapos na. Tara na. Natarante si Master Feng at naguguluhan na nagtanong, tara na. Master Lito, sa palagay ko nabasa mo na ang ilang linya at nagbaon ka ng bato. Kaya mo ba talagang lutisin ang problemang ito? Haha, malalaman natin ang gagawin bukas. Ang mga sulok ng bibig ni Lito ay gumulong sa isang tiwala ng ngiti. Nang madaanan nila ang grupo ng mayor, sarkastikong sinabi ng babaeng lecturer, nako, tapos na. Master ka talaga. Nang marinig ang kanyang panunuya, maraming tao ang tumawa ng malakas. Si Lito ay hindi mapakali sa kanya. Umiling siya at sinabing, ang pagpapaliwanag sa iyo ay parang paglalaro ng kudyapi sa isang baka. Pagkatapos nito, tumingin siya sa alkalde at sinabing, Mayor Shi, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi magtatagal ay may mangyayari sa iyo. Ano? Nang marinig ito, napuno ng galit ang mga mukha ng lahat. Isang pulis na nakasuot ng simpleng damit ang humakbang pasulong, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at galit na sinabi, anak, ang lakas ng loob mong isumpa ang alkalde. Sure enough, kapag kinakausap kita, naglalaro ako ng sitar sa isang baka. Umiling si Lito. Forget it. Ingatan mo sarili mo. Kitang-kita niya na may namumuong itim na gas sa pagitan ng mga kilay ni Mayor Shi. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng mga problema sa kanyang katawan, at hindi ito malulunasan ng modernong medisina. Gayunpaman, wala siyang gustong sabihin pa, dahil kahit nasabihin niya ito, ang mga taong ito ay hindi maniniwala. Hindi na niya kailangang mag-aksaya ng hininga. Aalis na sana siya, hinarang siya ng dalawang pulis na nakasuot ng simpleng damit. Anak, ang bastos mo kay Mayor Shi. Bawal kang umalis. Bahagyang dumidilim ang mukha ni Lito, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulat sa isang mapanuksong ngiti. Anong gusto mo? Napatingin ang dalawang pulis na nakasuot ng simpleng damit kay Mayor Shi, na hindi rin masaya.
Kung tutuusin, kung sasabihin ng iba na maaaring may mangyari sa kanila, hindi sila komportable kahit gaano pa sila kalaki. Gayunpaman, ikinaway pa rin niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi mo ako kailangang parusahan, humingi ka lang ng tawad. Narinig mo ba yon? Humingi ka ng tawad kay Mayor. Sigaw ng pulis na nakasuot ng simpleng damit. Ngumisi si Lito. Paano kung hindi ako humingi ng tawad? Kung ganoon ay huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Habang sila ay nag-uusap, ang dalawang pulis na nakasuot ng simpleng pananamit ay nag-roll up ng kanilang manggas at nagkunwaring sumalakay. Sige, kung gusto mong lumaban, bilasan mo. Don't waste my time. Tila walang pakialam si Lito. Ha! Ang yabang na bata. Alam mo ba kung sino ang 2 taong ito? Matapos marinig ang mga salita ni Lito, maging ang katulong ng alkalde ay hindi napigil ang sumimangot at galit na sinabi, ang 2 taong nakatayo sa harap mo ay ipinanganak ng mga espesyal na puwersa, at sila ang pinakamagaling sa mga espesyal na puwersa. Nanalo sila ng kampyonato sa kompetisyon ng militar. Pagkasabi pa lang niya nun, napatingin ang lahat sa 2 pulis na nakasuot ng simpleng damit na may paghanga. Nagtaas din ng dibdib ang 2 pulis na nakasuot ng simpleng damit at nagmamalaki. Sinulyapan nila si Lito na puno ng pang-aalipusta ang kanilang mga mata. Para bang sinasabi niya, anak, narinig mo ba na tayo ay mga buhay na hindi mo kayang masaktan? So what if isa siyang Special Forces soldier? Is he very awesome? Nagkibit balikat si Lito at walang ekspresyon na sinabi. Akala nila ay matatakot si Lito sa pangalan ng mga espesyal na puwersa, ngunit hindi niya inaasahan na wala siyang pakialam dito. Natigilan ang lahat. Talagang hindi takot sa tigre ang batang ito. Pumunta kayong dalawa at turuan siya ng leksyon. Makakatulong ito ng kaunti sa kanyang buhay sa hinaharap. Sabi ni Mayor Shi sa malalim na boses, nakakunot ang noo. Obviously, sobrang nalungkot na siya. Oo. Matagal nang gustong makipaglaban ang dalawa kay Lito, ngunit ngayon ay nakuha na nila ang utos ng alkalde, kaya agad silang sumugod kay Lito. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang mga propesor. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay masyadong mayabang con-ins. Ngayong malapit na siyang bugbugin, sobrang saya ang kanilang nadama. Sa lahat ng tao, tanging si Elderly lamang ang marahang umiling. Not to mention the 2 special forces, even if the king of the special forces came, baka hindi siya katapat ni Lito. Inaalala ang eksenang pinatay ni Lito si Renato Wu sa isang strike sa Jiangnan Martial Arts Contest, hindi napigilan ni Elderly na nanlamig ang buong katawan. Bagamat kadalasang madaling lapitan si Lito, kapag nagalit siya, magiging Diyos siya ng pagpatay. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mag-alala sa 2 naka-plane. Silang dalawa ay ganap na walang alam sa lahat ng ito. Humakbang ang isa at sinuntok ang mukha ni Lito. Gaya ng inaasahan sa mga espesyal na puwersa, ang kanilang lakas at bilis ay mas mataas kaysa sa mga gangster sa kalye. Sa kasamaang palad. Sa isang mahinang ngiti, umiwas si Lito at ang kanyang katawan ay lumayo sa isang hindi kapani-paniwalang paraan. Nalampasan ng suntok ang target nito. Ang swerte mo. Hindi ka na magiging maswerte sa susunod na suntok. Siya ay may palayaw na, Tiger Wind Fist, sa hukbo. Mabilis at mabangis ang kanyang mga kamao na masasabing mahusay. Hindi niya inaasahan na makakaiwas si Lito, ngunit hindi niya ito isinapuso. Sa halip, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at naghagis ng isa pang suntok. Ang suntok na ito ay mas mabilis at mas mabangis kaysa dati. Sa sumisipol na hangin, nalagpasan nito ang mga limitasyon ng katawan ng tao. Napahiyaw ang mga tao sa paligid niya sa paghanga. Talagang tinutupad ng mga espesyal na puwersa ang kanilang reputasyon. Tiyak na hindi na may tatago ang batang iyon ngayon. Maghihirap siya. Lahat sila ay naghihintay na makita si Lito na gumawa ng kalokohan. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang kamao kay Lito, pinaikot muli ni Lito ang kanyang katawan at muling umiwas sa kamao na parang malambot na sanga ng willow. Matapos hindi matamaan ng 2 beses na sunod-sunod, nabalisa at sinuntok ng higit sa 10 sunod-sunod na beses. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Lito ang bawat suntok. Boy, ano pa bang magagawa mo bukod sa mag-iway? Ang hirap maging lalaki. Mag-away tayo ng harapan. Matapos mabigang matamaan siya ng sunod-sunod, medyo nagalit siya. Not to mention na pagod siya, sa dinami-dami ng nanunood, hindi niya kayang mawala ng mukha. Ito ay talagang isang kahihiyan. Hindi man lang mahawakan ng master ng Special Forces ang buhok ng isang mabahong batang lalaki. Ito ay isang biro. Bukod dito, hindi na nakatiis ang isa pa. Sumigaw siya, hayaan mo akong makitungo sa kanya. Ipinapangako kong sisipain ko ang duwag na ito. Gayunpaman, ayaw ng isa na gawin iyon.
Tinitigan niya si Lito ng hindi magiliw na tingin. Hindi, dapat ko siyang idiin sa lupa. Ngumiti si Lito. Kailangan niyang aminin na bagamat may kaunting pagmamalaki ang 2 taong ito, mayroon silang magandang ugali. Lagi silang nakikipag-aaway ng isa-isa. You don't have to grab it. Let's fight together. Ngumiti si Lito at sabay taas ng kanang kamay. Bahagyang kumapit ang hintuturo niya sa kanilang dalawa. Kabanata 366. Namula ang mukha ng isa, at galit na galit siya. Boy, sinisiraan mo kami. Ngumuso rin ang isa at sinabing, bueno, samahan mo ako. Huwag kang magsisi. Pagkatapos nito, pareho silang hindi makapaghintay na kumilos. Yung isa ginamit niya ang Tiger Wind Fist para salakayin ang itaas na katawan ni Lito. At yung isa, sinipa siya sa tuhod. Nagliwanag ang mga mata ng lahat sa isang iglap. Kahit langaw ay hindi makatakas sa ganitong uri ng pag-atake. Gayunpaman, sa mga mata ni Lito, ang bilis na ito ay kasing bagal ng snail. Dahan-dahang lumabas si Lito. Sinampal niya sa dibdib ang isa at sinipa niya ang isa sa binti. Napakabilis ng proseso kaya hindi ito makita ng mga ordinaryong tao. Sa sumunod na segundo, lumipad palabas sila. Lumayo sila sa lupa bago huminto. Nang makita ang eksenang ito, tumahimik ang lahat at mukhang natigilan. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding kawalang paniwala, at hindi sila naniwala sa kanilang nakita. Tanging si Elderly lang ang tumango. Gaya ng inaasahan. Sa simula hanggang sa huli, hindi man lang nakasimangot si Master Feng dahil alam niyang walang duda sa resulta. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa likod, tumingin sa dalawa at mahinang sinabi, ang mga espesyal na puwersa, napakahusay ba nila? Ito lang ang sinabi niya. Sa oras na iyon, silang dalawa ay labis na namumuhi. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakahiga sila sa lupa at wala man lang lakas na tumayo. Ang pangungusap na ito ay parang isang malakas na sampal na ikinamula nila at napahiya. Sinulyapan ni Lito ang natigil ang karamihan at walang sinabi. Tumalikod siya at naglakad palayo. Kinaumagahan, kagigising lang ni Lito nang tumunog ang kanyang telepono. Uy, si Lito ba ito? Isang magandang boses ng isang babae ang nagmula sa telepono. Agad na nakilala ni Lito ang may-ari ng boses. Ikaw si Jaran Ning. Well, gusto kitang i-treat sa isang pagkain. Salamat sa pagtulong sa akin ng 2 beses noon. May pagkahiya ang isang batang babae sa boses ni Jaran. Ngumiti si Lito. I appreciate your kindness, kaya hindi na kailangang kumain. No, you must come, or I will feel sorry and feel uneasy. Nagtaas ng boses si Jaran. Nang marinig ang kanyang mapanlinlang na boses, hindi makatanggi si Lito at kailangang pumayag. Well, I'll send you the address and you can come straight. Pagkababa ng telepono, direktang ipinadala ni Jaran ang address kay Lito. Pagkatapos maligo at lumabas ng kwarto, nabangga ni Lito si Lara, nakagigising lang. Napakataba ng katawan ni Lara. Ang head-on collision na ito ay malamang na isang nakakapukaw ng kaluluwa na karanasan para sa sinumang tao. Ahem, ang aga mo naman nagising. Awkward na sabi ni Lito. Ang maliit na mukha ni Lara ay namula rin, at ang kanyang malalaking mata na puno ng mamasa-masa ay mabilis na ibinaba. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Lito. Kuya Lito, huwag mo akong kulitin. Masyado akong komportableng naninirahan sa lungsod na ito, at araw-araw akong tinatamad. Dati, sa nayon, bumangon ako para magluto at maglaban ng damit bago mag-umaga. Panik na sabi ni Lara. Ang taas ni Lara ay isang ulo na mas maikli kaysa kay Lito. Sa pananaw ni Lito, masasabing transparent at puno ang kanyang mukha. Mahahaba at hubog ang kanyang mga pilik mata, at malarosas ang kanyang maliit na bibig. Parang isang salita lang, masarap. Ang masama pa ay medyo maluwag ang kwelyo ng kanyang pijama. Kuya Lito. Nang makitang hindi sumagot si Lito, nagtatakang itinaas ni Lara ang kanyang ulo. Nang makita niya ang nagninangas na tingin ni Lito, may naintindihan kaagad siya. Ah! Pulang-pula na ang mukha niya na para bang malapit ng magdugo. Ahem, I'm sorry. May gagawin ako, kaya kailangan ko nang umalis. Umubo ng awkward si Lito at aalis na sana. Biglang hinawakan ni Lara ang kamay niya. Kuya Lito. Aba, iniligtas mo ako sa paghihirap. Iyo ang buhay ko. Kung gusto mo ang katawan ko, ako. Hindi ako tatanggi. Nauutil na sabi ni Lara, ang pamumula ay kumakalat hanggang sa dulo ng kanyang tainga. Natigilan si Lito, pagkatapos ay tumalikod siya at ngumiti. Ano sa tingin mo ako? Kung gagawin ko iyon, ano ang pagkakaiba ko sa mga halimaw na nagbebenta sa iyo?
Gaya nga ng sabi ko, hindi mo kailangang alalahanin ang kabaitan ko. Malaya kang tao. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Kuya Lito. Isang hakbang pasulong si Lara at huminto muli. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luha, at hindi niya namamalayan na nakagat ang kanyang matambok na labi. Actually, payag ako. Natural na hindi narinig ni Lito ang pangungusap na ito. Dumating siya sa lugar kung saan siya nakipag-appointment kay Jaran. Isa itong kalye sa isang lumang komunidad. Lito, nandito ka na. Tumayo si Jaran sa harap ng isang wonton stall at kumaway sa kanya. Nakasuot siya ng uniforme ng high school ngayon na siyang pinakakaraniwang estilo ng malalaking bulsa sa mukha. Nakasuot siya ng asul at puting buhok na may nakapusod. Ang gininto ang araw sa umaga ay bumagsak sa kanyang katawan na nakakagulat na dalisay at maganda. Kumaway din si Lito sa kanya at naglakad. Nay, ito ang benefactor na sinabi ko sa iyo, Lito Argel. Lumingon si Jaran at sinabi sa kanyang ina na abala sa wonton stall. Ang ina ni Jaran ay isang babaeng nasa edad 40, nakasuot ng labahan at kupas na sweater. Buong taon siyang nagtayo ng mga stall, at medyo maitom ang kanyang balat dahil sa hangin at araw. Pero sa kanyang facial features, makikita na siya ay isang tipikal na kagandahan noong bata pa siya. Young man, thank you so much. Si Jaran lang ang kamag-anak ko sa mundo. Kung may mangyari man sa kanya, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Tumulo ang luha sa gilid ng mga mata ng ina ni Jaran. Auntie, you're welcome. It's just a piece of cake. Magalang na sabi ni Lito. Niyakap ni Jaran ang kanyang ina at nag-aalalang sinabi, Nay, bakit ka na naman umiiyak? Ayos lang ako. Pinunasan ng nanay ni Jaran ang kanyang mga luha at nakangiting sinabi, Oo, salamat, Lito. Dapat mo siyang i-treat ng masarap na pagkain. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng 1,000 mula sa kanyang bulsa ng apron at inilagay ito sa kamay ni Jaran. Sumimangot si Jaran at sinabing, Nay, sobra na. Ilang mangkok ng wonton ang maaari mong kitain ng napakalaking pera. Habang nagsasalita siya, isasauli na niya ang karamihan sa pera sa kanyang ina. Napaka-ignorante mo. Medyo nagalit ang nanay ni Jaran. Sa oras na ito, nakaupo si Lito sa isang maliit na stall sa wonton stall. Ngumiti siya at sinabing, Tita, hindi na kailangan pang lumabas para maghapunan. Gusto kong kainin iyong wonton. Nang marinig ito, si Jaran at ang kanyang ina ay parehong natigilan. Alam ni Jaran na si Lito ang boss ng Hengwei Group. Malamang, nakasuot siya ng mag-agarang damit pero hindi niya inaasahan na ganoon pala siya ka-down to earth. Hindi inaasahan ng nanay ni Jaran na ganoon kabait ang binatang ito. Medyo nahiya ang nanay ni Jaran. Ito. Medyo sira ang stall ko, hindi ba? Hindi, kung gusto mo talagang ipahayag ang iyong pasasalamat, kailangan mo akong gawa ng personal na mangkok ng wonton. Masasabi ni Lito na ang mag-ina ay hindi mayaman, kaya syempre, hindi na niya ito papayagang gumastos pa. Nang makita ang determinadong saloobin ni Lito, ang ina ni Jaran ay hindi na nagsalita pa. She nodded and said, Okay, I'll make a big bowl of wonton for you. It's made of pure meat. Mama, tutulungan kita. Naghugas ng kamay si Jaran at tuwang-tuwang tumulong sa kanya. Kahit bata pa siya, maliksi ang mga kamay niya. Sa ilang sandali, naglabas siya ng maraming fresh meat wontons, na kasing laki ng mga bag. Hindi nagtagal, 2 mangkok ng umuusok na wonton ang inihain sa mesa. Umupo si Jaran sa tapat ni Lito at masayang kumain ang dalawa. Sa oras na ito, ganap na walang kamalay-malay si Lito na sa paanan ng bundok, nagulat ang lahat sa pagbabago ng number 7 na lupain. Dumating ang ilang scholar upang kunin ang sample ng lupa, ngunit nagulat sila sa luntiang lupain sa harapan nila. Ni hindi nila makuha ang test tube. Mabilis nilang kinuha ang kanilang mga cellphone at tinawagan ang mayor. Kabanata 367. Sa oras na ito, nasa bahay pa rin si Mayor Nathan Shi. Simula nang magising siya kaninang umaga, nanlamig ang buong katawan niya at sumasakit ang ulo niya. Hinubad pa niya ang kanyang down jacket at tinakpan iyon. Hindi niya napigil ang kiligin. Sa tabi niya, ang kanyang asawa ay nakasuot ng isang solong suit, nakatingin sa kanyang asawa na may pag-aalalang ekspresyon. Maya-maya, dumating ang private doctor. Pagkatapos ng Zaikin, wala siyang mahanap na problema. Kumunat ang noo ni Nathan Shi. Nakakita talaga siya ng multo. Sa sandaling ito, bigla siyang may naalala at bumilis ang tibok ng puso niya. Tama kaya ang bata? Bulong niya at saka umiling. Imposible. Pamahiin lang lahat. Sa sandaling ito, desperadong tumunog ang telepono. Hello? Assistant Song?
Ano ang problema? Aniya sa malalim na boses. Mula sa telepono ay lumabas ang hindi makapaniwalang salita ni Assistant Song. Mayor, may nangyayari sa Shangfu Mountain. Halika dito dali. Nang marinig ito, walang pakialam si Mayor Shi sa kanyang kalusugan. Nagmamadali niyang inutusan ang driver na sumugod sa direksyon ng Shangfu Mountain. Maya-maya, nakarating na siya sa lugar. Pagkababa niya ng sasakyan ay natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Isang malaking piraso ng berde ang biglang lumitaw sa patay na lugar. Ang eksena ay partikular na nakakagulat. Sa number 7 ground, ang malago na damo ay kasing taas ng guya ng isang tao. May mga hindi kilalang ligaw na bulaklak at kahit na maraming mga saplang na lumaki sa taas ng isang tao. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Dumating din ang ilang matandang propesor kahapon. Nang makita ang eksenang ito, nagulat silang lahat. Ang ilang mga tao ay nagtanggal pa ng kanilang salamin at patuloy na kinuskos ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay. Matapos silang tingnan ng ilang beses, natitiyak nilang totoo ang lahat. Ito ay hindi isang ilusyon. Paano lumaki ang puno ng napakataas sa magdamag? Hindi ito angkop sa agham. Ang isa pang matandang propesor mula sa Jingcheng City ay nagulat, ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya, kaya maaari lamang niyang piliin na tanggapin ito. Kahit na gusto nilang pekay ng lupain na higit sa 100 ektarya, hindi nila ito magawa ng perpekto sa magdamag. Tumingin si Mayor Shi sa lupain at kumunat ang noo. Kanino ang lupaing ito? Mayor, ito ay kay Lito Argel kahapon. Itinulak ni Assistant Song ang kanyang salamin. Lito Argel. Nang marinig ang pangalang ito, nagbago ang mukha ng lahat. Lito Argel. Siya yun. Kahapon, lahat sila ay pinagtawanan siya ng baliw, na sinasabing siya ay pamahiin at ignorante. Ngunit ngayon, bilang mga lumang propesor, wala silang nahanap. Ang lupain ni Lito ay puno na ng mga halaman. Ito ay isang mahusay na kabalintunaan. Lalo na ang dating babaeng lecturer, napayuko siya at hindi alam kung saan ilalagay ang mukha. Sa aking palagay, ang lalaking iyon ay isa lamang bulag na pusa na nakikipagkite sa isang patay na daga. Walang problema sa kapirasong lupa na ito. Maswerte lang siya. Wala itong ibig sabihin. Ngumuso ang babaeng instructor at hindi kumbinsido. Sa kabilang banda, umiling ang matandang propesor at sinabing, imposible iyan. Siguradong hindi swerte. Kahapon, patay na rin ang lupain niya. Dapat may dahilan para sa ganoong pagbabago sa magdamag. Mayor Shi, dapat nating mahanap agad si Lito. Siya lang ang makakalutas ng problemang ito. Napabuntong hininga siya. Kahapon, nagkaroon siya ng alitan kay Lito, kaya hindi niya alam kung handa siyang tumulong. Bigla niyang naisip si Elder Yi at mabilis siyang tinawagan. Nang marinig ito, labis ding nabigla si Elder Yi. Pero Mayor, sasabihin ko muna sa iyo ang totoo. Masyadong malayo ang ginawa mo kay Lito kahapon. Sa karakter niya, natatakot ako na malabong pumayag siya. Napakataktika na ng mga salita ni Elder Yi. Alam niyang tiyak na hindi papayag si Lito. Ang ugali ng mga propesor at scholar na iyon kahapon, pabayaan na ang mga may kakayahan tulad ni Lito, kahit ang mga ordinaryong tao ay tiyak na hindi magiging masaya. Kuya Yi, mangyaring sabihin sa kanya ang totoo. Kung ayaw niya, maaari mo siyang tanungin kung nasaan siya. Ako mismo ang pupunta at humingi ng tawad sa kanya. Ang mabato sa lugar ay maaaring ituring na nawala na. Kung ang problema ng Shangfu Mountain ay hindi malulutas, ang kanyang puso ay hindi magiging kalmado. Sa sandaling ito, ganap na hindi alam ni Lito ang mga bagay na ito. Tita, bigyan mo ako ng isa pang mangkok. Kumain si Lito ng isang mangkok ng wonton nang hindi man lang banibitawan ang sopas. Tuwang-tuwa ang ina ni Jaran kaya mabilis niyang napuno ang isa pang mangkok para sa kanya. Baboy ka. Paano ka makakain ng marami? Sa kabilang banda, eleganteng kumain si Jaran. Inilabas niya ang kanyang dila at tinukso si Lito. Jaran, paano ka nakakausap sa sarap mo? Saway ng nanay ni Jaran. Ngumisi si Jaran at nagpatuloy sa pagkain. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Lito. Hoy, Kuya Yi, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Doon ay dumating ang nakabubusog na boses ni Elder Yi. Lito, talagang kamangha-mangha ka. Nabalitaan ko kaninang madaling araw na ang iyong lupain ay nagsimula ng magtanim ng mga halaman. Nakakamangha. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga propesor mula sa kabisera. Ngumiti si Lito at sinabi, Elder Yi, hindi mo na ako kailangang purihin. Sabihin mo lang. Matagal na niyang alam na pupunta si Elder Yi sa kanya. Kung gayon, hindi ako magpapatalo. Lito, gusto ni Mayor Shi na hilingin sa iyo na tulungan akong mabawi ang natitirang mga bangkay. Magiliw na sabi ni Elder Yi.
Sorry, hindi ako interesado. Tumanggi si Lito nang hindi sinasadya. Natigilan si Eldery. Hindi niya inaasahan na tatanggi si Lito ng ganoon kay Saidido. Hindi niya napigil ang tumawa ng mapait. Lito, para sa aking kapakanan, bigyan mo ako ng pabor. Ngumisi si Lito. For your sake. Magkano mukha mo? Nang marinig ito, napuno ng malamig na pawis ang likod ni Eldery. Ngunit alam din niya na hindi ito kasalanan ni Lito. Kahapon, masyadong malupit ang ugali ni Mayor. Kung ayaw mong sumama, it's not convenient to tell me. Where are you now? Napaatras si Eldery at nagtanong ng mabuti. Naramdaman ni Lito na okay lang na sabihin sa kanya ang address. Pupunta kaya ng personal si Mayor Shi. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang address at ibinaba ang telepono. Nang ibaba niya ang kanyang telepono, isang sasakyan ng town security ang dumaan. Nang makita ng ina ni Jaran ang sasakyan ng town security, agad na nagbago ang kanyang mukha. Direktang huminto ang sasakyan ng town security sa harap ng wonton stall. Ang isa ay mataba at ang isa ay payat. Pareho silang mayabang na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ang kanilang posture sa paglalakad ay mas mayabang, na para bang ang emperador ay nagpapatrolya sa mga lansangan. You, asawa ni boss, maaga kang lumabas ngayon. Nakangiting ibinuko ng chubby town security ang kanyang bibig. Tuyong tumawa ang nanay ni Jaran. Maaga kayong dalawa. Sa sandaling ito, biglang iniunat ng matabang town security ang kanyang kamay patungo sa ina ni Jaran, at isang, alam mo, na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kumunat ang noo ng nanay ni Giera at hindi umimik. Tahimik siyang kumuha ng 100 at ibinigay ito sa seguridad ng bayan. Bakit 100 lang? Kulang pa. Galit na umungol ang seguridad ng bayan. Please do me a favor. Hindi ako kikita ng higit sa 100 sa isang araw. Sunod-sunod na sabi ng nanay ni Jaran. Ang matabang town security ay huminga ng malamig at sinabi sa masamang boses, wala akong pakialam kung magkano ang kinikita mo araw-araw. Hindi ka mawawalan ng kahit 1 sentimo ng urban management fee. Sa oras na ito, hindi na nakatiis si Jaran at nagtanong, Nay, palagi ba silang pumupunta para humingi ng pera sa iyo? Jaran, it's none of your business. Stop talking. Natakot ang nanay ni Jaran na malagay sa gulo si Jaran, kaya pinagalitan niya ito sa mahinang boses. Sa kabilang banda, mas nagalit si Jaran. Lumingon siya sa 2 tubo at sinabing, ikaw na lang ang naniningil ng bayad. Bawal iyan. Kapag hinaras mo ulit ang nanay ko, isusumbong kita. Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ng 2 lalaki. Little sister, sa tingin mo ba maisusumbong mo ako? Ako, si Dagol Leo, may nasa itaas ko. Mayabang na sabi ng matabang town security. Sinabi ng mas payat na opisyal ng pamamahala ng lungsod na may mabangis na mukha, cut the crap. 500. Bilasan mo at ilabas mo ito, kung hindi, basagin namin ang stall. Hindi ko kayang magbayad ng 500. Sabi ng nanay ni Jara na may pulang mata. Halos lumuhad siya. I can't afford it. Madali lang yan. Sumulyap si Dagol kay Jaran at may pagnanasa na sinabi, ang ganda ng anak mo. Kung hihilingin mo sa kanya na maging girlfriend ko, diretso kong itatabi ang pera para sa iyo. Pagkatapos nito, hinawakan niya si Jaran. Nang makita ito, nagulat ang ina ni Jaran at nagmadaling pasulong para pigilan siya. Ikaw, umalis ka. Itinulak ni Dagol ang ina ni Jaran sa lupa at saka nakangiting sinabi kay Jaran, bilang kasintahan ko, hindi mo na kailangang sundan pa ang kawawang ina mo. Ipinapangako ko sa iyo na magkakaroon ka ng magandang buhay. Nanay. Si Jaran, isang mahinang batang babae, ay hindi makalaya. Napaluha siya sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, hayaan mo siya. Isang tamad na boses ang dumating. Natigilan si Dagol. Tumingin siya kay Lito at galit na sinabi, Damn, boy, kinakausap mo ba ako? Kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ang bayaw ko? Let me tell you, my brother-in-law is from the police station. Kung sino man ang maglakas loob na kilalanin ako ay magdurusa. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ng ina ni Jaran at si Jaran. Sabi nga, hindi lumaban ang mga ordinaryong tao sa mga opisyal. Kahit na ang isang maliit na opisyal ay hindi maaaring masaktan ng mababang antas ng mga taong tulad nila. Nang matapos magsalita si Dagol, tumayo si Lito at naglakad patungo kay Dagol. What's wrong? Natatakot ka ba? Humingi ka ng tawad sa akin at yumuko ka sa akin. I'll let you go. Naisip ni Dagol na natakot si Lito at may pagmamalaki na sinabi. Gayunpaman, direktang sinampal siya ni Lito. Natatakot. Masyado kang maraming iniisip. Pak! Sinampal si Dagol sa mukha.
Sinampal niya si Dagol ng may lakas ng loob. Ang mukha ni Dagol ay namamaga at matangkad, parang baboy, nag-aapoy sa sakit. Ah! Tinakpin ni Dagol ang kanyang mukha at agad na sumigaw na parang baboy na kinakatay. How dare you hit me? How dare you hit me? Namumula ang mga mata ni Dagol at puno ng galit ang kanyang mukha. Siya ay umatungal kay Lito na parang baliw. Anong masama kung bugbugin ka? Normal lang naman sa isang opisyal ang walang puso at mangingikil ng yaman ng tao, di ba? Mahinahong sabi ni Lito at saka muli siyang sinampal. Pak! May isang malutong na sampal. Namamaga din ang kalahati ng mukha ni Dagol, at naging halos baboy. Patay ka! Papatayin kita! Sinigawan ni Dagol ang kanyang mga kasama sa likuran niya, anong ginagawa niyo? Bugbugin mo siya. Pagkatapos, inatake ng dalawang lalaki si Lito mula sa kaliwa at kanan. Mag-ingat ka! Napasigaw si Jaran, puno ng pag-aalala ang kanyang magandang mukha. Pero umarte si Lito na parang hindi niya nakita silang dalawa. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga ito at sinipa ang bawat isa sa kanila. Bang! Bang! Sa isang iglap, dalawang figure ang lumipad sa isang arko. Tinakpin ni Dagol ang kanyang tiyan at gumulong sa lupa. Namutla ang mukha niya sa sakit. Good. 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 Boy, how dare you hit the town security? Huwag mo nang isipin ang pag-alis ngayon. Tatawagan ko ang bayaw ko at makikita mo. With this, nilabas niya ang cellphone niya at mabilis na nag-dial ng number. Kabanata 368. Hindi nagtagal matapos ang tawag, isang sasakyan ng pulis ang sumugod. Isang figure na may malaking tiyan at malaking baywang ang agresibong lumabas ng sasakyan. Nakasuot siya ng uniforme ng pulis at may hawak na electric baton sa kanyang kamay, na mukhang nakakatakot sa unang tingin. Bayaw, sino ang may guts to mention my name and hit you? Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mukhang mayabang. Kuya Pong, siya na. Agad na pumunta si Dagol at itinuro si Lito. Oh, bagay pala na hindi man lang tumubo kahit isang hibla ng buhok. Nakakatamad. Tumingin si Pong Biao kay Lito nang may panghahamak. Nakasuot ng ordinaryong damit ang binata sa kanyang harapan. Obvious naman na wala siyang masyadong pera sa bulsa kaya wala siyang makuhang tubo. Sa kabilang banda, takot na takot ang nanay ni Jara na nakatayo sa gilid. Nagtayo siya ng isang stall sa malapit, kaya natural na alam niya kung anong uri ng tao si Pong Biao. Siya ay sakam sa pera at pagnanasa sa mga babae. Madalas niyang i-blackmail ang mga tao para sa pera, at maghihiganti siya para sa pinakamaliit na karaingan. Nagalit sa kanya ang mga kalapit na residente ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Anak, natalo mo ang bayaw ko. Ano sa tingin mo ang dapat naming gawin? Si Pong Biao ay may sigarilyo sa kanyang bibig at malungkot na ipinikit ang kanyang mga mata. Walang ekspresyong sinabi ni Lito, gagawin namin ang anumang gagawin namin. Anak, ang bait mo. Ngumisi si Pong Biao at itinuro si Dagol. Ang pinsala ng aking bayaw ay hindi bababa sa katumbas ng bilang na ito, tama. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang 3 daliri. 3,000. Nagtaas ng kilay si Lito. Umiling si Pong Biao at tinitigan si Lito na may singkit na mga mata. Ngumiti si Lito. 30,000. Well, you're worth teaching. Boy, iabot mo ang pera. I promise you'll be fine. Inihagis ni Pong Biao ang upos ng sigarilyo sa lupa at nilero ang baton sa kanyang kamay. Siyempre, kapag hindi mo iabot, babaliin ko ang isang paa o kamay mo. Anyway, may iiwan ka. Napakakinis ng mga salita ni Pong Biao. Obviously, marami na siyang pinagbantaan dati. Gayunpaman, umupo muli si Lito sa plastic na bangko. 30,000 is too little. 300,000. Umiling siya at nakangiting tumingin kay Pong Biao. Ano? Nang marinig ito, parehong nagulat sina Dagol at Pong Biao. Tuwang-tuwa si Dagol. Tila ang taong ito ay natakot sa mga pulis, at naisip pa niya na ito ay napakaliit. Hehe, kung ganoon, mas marami siyang matatanggap na pera mamaya. At hindi inaasahan ni Pong Biao na matatakot siya at magtataas ng presyo. Napakaraming tao ang binyantaan niya noon, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong banta. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang mga salita ni Lito ay nagpawi ng kanilang mga ngiti. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Lito. Tumingin siya sa ina ni Jaran at sinabing, bigyan mo ako ng 300,000. Maaari akong magpanggap na hindi ito nangyari. Anak, nababaliw ka na ba? Galit na galit si Dagol kaya nanumpa siya. Biglang nagdilim ang mukha ni Pong Biao, at malamig niyang sinabi, anak, pinaglalaroan mo ba ako?
Sa kabilang banda, nakita ni Madam Ning na hindi maganda ang sitwasyon, kaya mabilis siyang humakbang at inilabas ang lahat ng pera. Opisyal Pong, ito na lang ang pera ko. Kunin mo. Huwag makipagtalo sa mga bata. Itinulak ni Pong Biao ang ina ni Jaran sa lupa. Umalis ka, nanay. Mabilis na pinuntahan ni Jaran ang kanyang ina at galit na tumingin kay Pong Biao. Masyado ka nang lumayo. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Ako ang hari dito. Tumawa ng mayabang si Pong Biao at sumigaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang sumilay sa kanyang harapan. Pak! Isang malakas na sampal ang ibinato sa mukha ni Pong Biao. Sa pagtingin kay Lito, na biglang lumitaw sa kanyang harapan, si Pong Biao ay natigilan. Tinakpan niya ang mukha niya at sinabing, nataman mo ba ako? Oo, sinaktan kita. May problema ba? Sa pamamagitan nito, muling itinaas ni Lito ang kanyang kamay at sinampal si Pong Biao ng 12-dosenang beses na magkasunod. Ang mukha ni Pong Biao ay namamaga na parang ulo ng baboy, na mas masahol pa kaysa kay Dagol. Ngumisi si Lito. Dapat nasa ayos ang buong pamilya. Paanong hindi natin siya bugbugin? Little Bastos, you're dead. How dare you hit me? Parang baliw na aso, sinigawan ni Pong Biao si Lito. Kumakaway ang electric baton sa kanyang kamay, sumugod siya kay Lito. Gayunpaman, si Lito ay dahan-dahan at hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Sa tabi niya, si Jaran at ang kanyang ina ay pinagpapawisan para sa kanya nang makita nila ang eksenang ito. Sa sandaling ito, isang malakas at malinaw na boses ang narinig. Tumigil ka. Pagkalabas na pagkababa ni Nathan Shi sa sasakyan, nakita niyang may hahampas kay Lito. Hindi ba ito isang biro? Who are you? How dare you ask me to stop? Hindi kilala ni Pong Biao si Nathan, kaya sumigaw siya ng mayabang. Nanlamig ang mukha ni Pong Biao. Sinulyapan niya ang wonton stall at ang kanyang ina, na nakaupo sa lupa, at agad na alam kung ano ang nangyari. Sino ako? Ngumisi si Nathan. Tell me, saang police station ka galing? Natigilan si Pong Biao, at lalong naging mayabang ang kanyang mukha. Ano? Matanda, gusto mo ba akong akusahan? Sabihin ko sa iyo, hindi ako natatakot. Ako ang hari ng lugar na ito. Kahit na dumating ang mayor, wala siyang magagawa sa akin. Oh, talaga. Lalong sumama ang tingin sa mukha ni Nathan. Hindi niya inaasahan na magsisikap siya, at maraming beses niyang idiniin na siya ay walang kinikilingan para sa mga tao. Gayunpaman, mayroon ding ganitong uri ng imoral na opinyon ng publiko. Sa oras na ito, lumapit si Assistant Song dala ang kanyang mobile phone at bamulong, nalaman ko na. Mula ito sa istasyon ng pulis sa Shanghai District. Pumunta ka at kunin ang direktor ng istasyon ng pulisya para sa akin, sabi ni Nathan. Oo. Tumabi si Assistant Song at tumawag ng police station. Sa oras na ito, malabong naramdaman ni Pong Biao na may mali. Pambihira ang aura ng lalaking nasa harapan niya. Sa unang tingin, hindi siya isang ordinaryong tao na may opisyal na hitsura. Galing kaya siya sa Discipline Commission. Hehe, so what if member siya ng Discipline Commission? Walang surveillance dito. Hanggat ayaw niyang aminin, ano ang magagawa ng mga ito sa kanya? Si Lito naman, nakaupo siya sa gilid, naghihintay na manood ng palabas. Matagal na niyang napansin na dumating na ang sasakyan ni Mayor Shi. Kung wala ang kanyang tulong, ang Pong Biao na ito ay maaaring ituring na tumama sa nguso. Hindi nagtagal ay may dumating na sasakyang pulis. Isang lalaking nasa edad 40 ang nagbukas at umapak sa lupa. Siya si Christian Yang, ang direktor ng istasyon ng pulisya sa distrito ng Shan. Nang makita niya ang singsing na bato, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng dumi. Sa telepono, sinabi sa kanya ni Assistant Song ang nangyari. Kung hindi niya ito kakayanin ng maayos, siya, ang direktor, ay maaaring makaalis dito. Director Yang, siniraan nila ako. Don't listen to this guy's talks nonsense. Nang makita niya ang hepe ng pulisya, unang dumating si Pong Biao para magreklamo. Galit na galit si Christian kaya diretso niyang sinampal si Pong Biao nang walang sinasabi. Ipapahila kita ng tren. Sir, bakit mo ako sinaktan? Malungkot na sabi ni Pong Biao. Pinalo ni Lito ang kanyang mukha ng napakalakas na hindi na ito makilala. Nasasaktan na siya, ngunit ang sampal ay nagdagdag lang ng gatong sa apoy. Bakit kita sinaktan? Alam mo ba kung sino ang taong nakatayo sa harap mo? Si Director Yang ay tumingin kay Nathan Shi nang may pagtataka. Sino te? Pinunasan ni Pong Biao ang kanyang mukha at walang pakialam. Sino ito? Si Director Yang ay nagbigay ng isang mapait na ngiti at pagkatapos ay bahagyang tumango kay Nathan. Mayor, hindi ko alam na pupunta ka dito, kaya hindi kita natanggap.
Walang bahid ng ngiti sa mukha ni Nathan. Malamig niyang sabi, wala ka bang pinadala para I welcome siya? At saka, napaka-espesyal ng paraan ng pagtanggap niya sa iyo. It also made me realize how you managed to do it. Nang marinig ito, ibinaba ni Direk Yang ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na tumangala. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sa kabilang banda, namutla ang mukha ni Pang Biao na parang tinamaan ng kidlat. Sir, anong tawag mo sa kanya kanina? Hindi makapaniwalang sabi niya. Sa kabilang banda, itinulak ni Secretary Song ang kanyang salamin at mahinang sinabi, ang taong nakatayo sa harap mo ay si Mayor Shi, ang mayor ng Ning Province. City. Mayor. Nang marinig ito, nanlambot ang mga binti ni Pang Biao at napaupo siya sa lupa. Kahit na ginawa niya ang lahat ng uri ng kasamaan, hindi siya magulo. Alam niyang may nagawa siyang mahusay. Para naman kay Dagol at sa ibang town security, mapatla rin ang kanilang mga mukha. Hindi na sila makapaghintay na tumalikod at tumakbo. Mayor, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya ngayon lang po. Bulag po ako. I deserve to die. Napaiyak si Pang Biao at nakaramdam ng labis na panghihinayang. Director Yang, paano mo haharapin ang taong ito? Sumulyap si Mayor Shi kay Christian Yang. Agad kong tatanggalin sa trabaho at managot siya. Gawin ko ito ng mahigpit na naaayon sa batas at huwag na huwag kong tiisin. Nagmamadaling sinabi ni Christian, sinumpa si Pang Biao sa kanyang puso ng 10,000 beses. Haha, sa tingin mo makakatakas ka. Ngumisi si Nathan at sinabi kay Assistant Song, si Christian ang may pananagutan dito. Alisin mo ang iyong posisyon at gawin ito kaagad. Oo. Agad namang ipinarating ni Assistant Song ang utos. Malungkot ang mukha ni Christian. Iiyak na sana siya, pero hindi man lang siya naglakas loob na magsalita. Ang puot sa kanyang puso ay napakalakas na nais niyang mapatay ang hanggal na ito, si Pang Biao. Hindi nagtagal, dumating na rin ang mga pinuno ng Town Security Department. Si Dagol at ang kanyang mga kasama ay pawang pinarusahan. Lito, nasisiyahan ka ba sa resultang ito? Tumingin si Mayor Shi kay Lito at nakangiting sinabi. Bukod dito, nagulat silang lahat sina Christian, Pang Biao, at ang iba pa. Dahil sa tono ng alkalde ay malabo nilang marinig ang pambobola. Anong klaseng tao siya? Kahit ang alkalde ay medyo makatwiran sa kanya. Sa oras na ito, matalim na pinandilatan ni Pang Biao si Dagol, at gusto niyang lumunin niya ng buhay. Parang sinasabi niya, alam ba ang ginawa mo para maging miserable ako? Para kay Dagol, labis siyang nagsisi. Kung hindi lang siya nakaposas ay sinampal niya ang sarili niya sa mukha. Mula simula hanggang wakas, nanatiling kalmado si Lito. Siya ay humakbang pasulong, sinipas si Pang Biao, tinapakan ang kanyang ulo, at ninisyan. Kakasabi mo lang ba na ikaw ang hari ng lugar na ito? Mali ako. Kuya, mali ako. Napaluha si Pang Biao at halos mabasa ang kanyang pantalon. Hindi siya naglakas loob na gumalaw. Sinabi ko lang na bibigyan mo sila ng 300,000 bilang kabayaran. Tinitigan ni Lito si Pang Biao at malamig na sinabi. Hindi naglakas loob na tumanggi si Pang Biao at mabilis na tumango. 300,000? Sige, ibibigay ko sayo. Sayang na ngayon ko lang sinabi. Ngayon nagbago na ang isip ko. You have to give me 1 million, or it won't be over. Mahinahong sabi ni Lito. Natigilan si Pang Biao. Naglakas loob itong mang-blackmail sa harap ng mayor. Gayunpaman, nang makita niya si Mayor Shi, wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa labas ng bintana, na para bang wala siyang narinig. Halatang bingi at pipi siya. Halos sa mukha ng dugo si Pang Biao, ngunit wala siyang ibang magawa kundi aminin na malas siya. 1 million. Babayaran kita. Habang sinasabi niya ito, halos magdugo ang puso niya. 1 milyong iyon, ninakaw lang niya. Naririnig niya pa ang lagaslas ng tubig. Sa ilalim ng pamumuno ni Lito, agad na kumita ng 1 milyon si Pang Biao para sa ina ni Jaran. Sa pagtingin sa balanseng nakadisplay sa telepono, naramdaman ng nanay ni Jaran na nananaginip siya. Okay lang ba ito? Walang pakialam si Mayor. Walang panahon si Mayor Shi para pakialaman ito. Siya ay desperado para sa patay na lugar na iyon, at ang kanyang katawan ay hindi pa rin komportable. Nang madala si Pang Biao at iba pa, hindi na makapaghintay si Mayor Shi na magtanong. Sandali lang. Hindi pa ako tapos kumain. Pag-usapan natin ito pagkatapos ko. With that, umupo na siya. Nang makita ito, mabilis na nagpunta ang ina ni Jaran upang gumawa ng wontons. Napakatalino ni Mayor Shi. Pagkaraan ng ilang sandali ay naupo na rin siya. Asawa ni boss, bigyan mo rin ako ng 1 mangkok ng wonton. Ang ina ni Jaran at si Jaran ay parehong nagulat. Nakaupo si Mayor sa kanilang stall at kumakain ng wonton.
Siyempre, alam din nila na lahat ito ay para sa kapakanan ni Lito. Kabanata 369. Sa oras na ito, may ilang tao na kumakain ng wontons. Hoy, sa tingin mo ba ang taong iyon doon ay kamukha ng mayor ng Ninghay City? May nakakakilala kay mayor. How is that possible? Imposibleng pumunta si mayor sa ganitong lugar para kumain. Paano siya makakasama ang mga ordinaryong tao? Ganun ba? Baka magkatulad lang. Sa isang tabi, mahinang sinabi ni Lito, tama ka. Si Mayor Shi ito. Pumunta siya rito dahil ang mga wonton dito ay napakasarap. Sa kabilang banda, natigilan si Nathan Shi habang sinulyapan niya si Lito. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Lito. Ginagamit ni Lito ang kanyang pagkakakilanlan bilang alkalde para i-advertise ang wonton stall na ito. Siyempre, kung mapasaya niya si Lito, hindi magiging big deal para sa kanya ang maging isang advertising sign. Nakangiting ngumiti, tumayo siya at sinabi sa mga tao, "Hello, everyone. I'm Mayor Nathan Shi." Natigilan ang lahat nang makita ang mukha ni Nathan. Makalipas ang mahabang panahon, natauhan siya at nagbulungan. Si Mayor talaga. Pumunta din si Mayor sa stall para kumain ng wonton. Ang ating Mayor ay ang ating minamahal. Habang nagsasalita, inilabas ng ilang mga tao ang kanilang mga mobile phone at nagsimulang kumuha ng mga video. Sa harap ng talakayan ng lahat, si Nathan ay nanatiling isang mabait na ngiti at patuloy na tumatango. Salamat sa inyong lahat. Ang sarap ng wonton na ito. I like it very much. Hearing this, everyone echoed, it's really good. We all like it. Even the mayor said so. Then I have to recommend it to my friend Dali. Oo, yayain ko ang aking asawa na pumunta at kumain ng mabilis. Saglit, sa papuri ni Mayor Shi, may mga abala rin na nag-post ng video sa social media. Mabilis na sumikat ang wonton stall ng ina ni Jaran sa buong lungsod. Pagkatapos magsalita ni Mayor Shi, binigyan niya ng makahulugang tingin si Lito. Gayunpaman, ngumiti si Lito at hindi nagsalita. Sa oras na ito, bigla siyang tumayo at sinabi sa kanyang ina ni Jaran at kay Jaran, "Mauuna na ako." Ang ina ni Jaran at si Jaran ay nakalubog pa rin sa gulat. Nakaupo talaga ang mataas na alkalde sa sarili niyang stall at kumakain ng wontons. Ni hindi sila nang ahas na mangarap tungkol dito. Agad siyang umalis. Sinulyapan ng ina ni Jaran si Lito at pagkatapos ay tumingin sa kanyang anak. Biglang may pumasok na ideya sa kanya. Ang sarap sana kung ang isang mabuting binata ay maging masawa ni Jaran. Well, may gagawin pa ako. Sa susunod na lang ulit ako kung may pagkakataon. Ngumiti si Lito at tumalikod para umalis. Jaran, ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na siya. Nagmamadaling hinimok ng ina ni Jaran ang kanyang anak. Nagpout si Jaran at sinabing, ano ang ibibigay sa akin? Baka hindi na kami magkita in the future. Habang nagsasalita siya, bakas ng kalungkutan ang lumitaw sa kanyang puso. 2 beses na siyang nailigtas ni Lito, at ngayon, marami na siyang naitulong sa kanya at sa kanyang ina. Sa pag-iisip na hindi na sila muling magkikita sa hinaharap, sumakit ang puso ni Jaran, masakit ang kanyang ilong, at ang kanyang mga mata ay namumula. Silly girl, kailangan mo lang siyang tawagan. Paanong hindi kanya nakikita? Walang magawang sabi ng ina ni Jaran. At sa puso niya, talagang umaasa siya na ang kanyang anak na babae ay maaaring patuloy na makipag-ugnay kay Lito, kahit na hindi sila maaaring maging mag-asawa, masarap maging magkaibigan. Gayunpaman, napakatigas ng ulo ni Jaran. Tumalikod na siya at naglinis ng mesa. Umiling ang nanay ni Jaran at sinabing, "Hoy, silly girl." Sa sandaling umalis si Lito, hindi na nakatagal si Mayor Shi at nagmadaling sumunod sa kanya. Paalis na sila, dumagsa na ang walang katapusang daloy ng mga tao. Nakita nilang lahat ang video ni Mayor Shi na kumakain sa isang wonton stall mula sa kanyang isang app. Hindi na sila makapaghintay na dumating at magtikim. Sa kabilang panig, si Lito ay kalmadong naglakad pasulong na parang naglalakad sa looban, na parang hindi niya nakita ang alkalde sa tabi niya. Lito, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Hindi na napigilan ni Nathan at nanguna sa pagsasalita. Oh, anong meron kay Mayor Shi? Bakit ka humihingi ng tawad sa isang ordinaryong tao na tulad ko? Si Lito ay hindi bumagal kahit kaunti. Bahagyang nakakunot ang sulok ng kanyang bibig. Naramdaman lang ni Nathan ang paghahati ng ulo, at ang lamig sa kanyang katawan ay naging mas seryoso. Pinigilan niya ang discomfort sa kanyang katawan at sinabing, "Mali ako sa nangyari kahapon. Hindi dapat ako naghinala sa iyo. Tama ka, Shi." Gayunpaman, ngumiti si Lito. Hindi totoo yan. Nakakainis ang mga sinabi ni Mayor Shi. Isa lang akong illiterate middle school student.
Ang daming professors at scholars sa paligid mo. Bakit kailangan mo pa akong puntahan? Nababalot ng malamig na pawis ang likod ni Nathan. Bumantong hininga siya sa loob, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang panghihinayang. Kung ang kanyang saloobin kay Lito ay bahagyang mas mabuti kahapon, hindi sana siya nahihirapan ngayon. Lito, basta pumayag kang lutisin ang problema ng kapirasong lupa na iyon, hahayaan kong humingi ng tawad sa iyo ang lahat ng taong nang insulto sa iyo kahapon, kasama na ang 3 propesor mula sa Jingcheng City. At saka, hanggat matagumpay mong malulutas ang problemang ito, ako, si Nathan Shi, ay magkakaroon ng malaking pabor sa iyo. Sa hinaharap, tutuperin ko ang alinman sa iyong mga kahilingan. Ibinato ang bato at malakas ang boses. Sa kabilang banda, nabigla si Assistant Song. Tila para makuha ang tulong ni Lito, talagang ginawa ni Mayor Shi ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Nathan. Hindi siya naniniwala na tatanggihan ni Lito ang ganoong kondisyon. Ang alkalde ay kailangang managot sa kanyang pabor. Sa pamamagitan nito, magagawa ni Lito ang anumang gusto niya sa Ning City. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, hinisyon lang ni Lito. I'm sorry, Mayor Shi. Wala akong pakialam sa pabor mo. Dahil doon, umiling si Lito. Natigilan si Nathan. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Lito, ngunit sa kawalan ng pag-asa, nalaman niyang hindi siya nagmamayabang. Talagang wala siyang pakialam sa pangako ng mayor. Masyado ka pang bata. Masyado kang mayabang. Umiling si Mayor Shi at napabuntong hininga dahil sa pagkabigo. Napakabata mo na hindi mo alam kung gaano kahalaga ang magkaroon ng mga koneksyon sa isang mayor. Itinaas ni Lito ang kanyang mga talukap at tumingin sa alkalde. Sabi ko wala akong pakialam. Hindi mo ba naiintindihan? What I mean is that if I want something, I can get it easily with my own ability. I don't need anyone to help me. Nang marinig ito, sabay na sumimangot sina Nathan at Assistant Song. Masyadong mayabang ang mga salita mo. Inaamin ko na may kakayahan ka nga, ngunit sa mundong ito, limitado ang kakayahan ng sinuman at nangangailangan ng tulong ng iba. Don't think my words are bad. I am teaching you as a person who has been here for a long time. Medyo malupit ang boses ni Nathan. Sa sandaling ito, pinapagalitan pa niya si Lito bilang isang elder. Ngumisi si Lito. Tinuturuan mo ako. I'm afraid you don't have the right. Tulad ng sinabi ko, hindi ko kailangan ang mga koneksyon mo, at hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Maaari kang umalis. Sa puso niya, labis siyang nalungkot. Bagamat paulit-ulit siyang humihingi ng tawad, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin niya naisip na sapat na pala siya. Huminto si Nathan, mukhang nanlulumo. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Anong ginagawa mo? Namutla siya sa takot. Sisigaw na sana siya, bigla niyang naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na enerhiya na pumasok sa kanyang katawan mula sa palad ni Lito. Biglang umagos ang dugo sa katawan niya. Pakiramdam niya ay nakababad siya sa isang mainit na bukal na hindi maipaliwanag na makinis at komportable. Sa ilang sandali, hindi na malamig ang katawan ni Nathan at naibsan ang kanyang ulo. Ito. Natigilan siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Lito. Binawi ni Lito ang kanyang kamay at hindi man lang siya nilingon. Tahimik niyang sinabi, kunin mo ito bilang gantimpala para sa iyong advertisement ngayon lang. Hindi mahalaga. Ayokong may utang sa iyo. Pagkatapos noon ay naglakad na siya palayo. Mayor, anong nangyari kanina? Sa tabi niya, curious na tanong ni Assistant Song. Pinanood ni Nathan si Lito na umalis na may masalimuot na ekspresyon sa kanyang mga mata. Hey, Little Song? Baka may nasabi akong mali ngayon lang. Siguradong hindi kasing simple ng itsura niya ang binatang ito. Sabi ni Assistant Song, ngunit tumanggi siyang tumulong. Ano ang dapat nating gawin? Isang malafox na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nathan. Ang sabi lang niya ay ayaw niyang may utang sa iba, kaya maghihintay ako. Kapag may pagkakataon, hahayaan ko siyang magkaroon ng malaking pabor sa akin. Nang marinig ito, natigilan sa una ang Assistant Song, at pagkatapos ay tahimik na nagbigay ng thumbs up. Ang mas matanda, mas matalino. Sa sandaling ito, naglalakad si Lito nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Rose, anong problema? Sa kabilang panig, sinabi ni Rose sa mahinang boses, Lito, malapit na akong lilipad pabalik sa Jingcheng City. Magkita tayong muli. Sumangayon si Lito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, si Rose ay palaging napakabait sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Lito sa isang marangyang hotel. Naghihintay si Rose sa entrance ng hotel. Nang makita niya si Lito, agad niya itong binigyan ng matamis na ngiti at niyakap siya ng mahigpit.
Naramdaman ng malambot na katawan sa kanyang mga bisig, natigilan si Lito. Anong problema? Hindi niya napigil ang matawa. Gayunpaman, masakit ang ilong ni Rose. Nabulunan siya at sinabing, pambihira. Ilang araw pa lang kitang kakilala. Nalulungkot ako kapag naiisip kong hihiwalayan na kita. Ngumiti si Lito at tinapik ang likod niya, sinabing, huwag kang malungkot. Kung namimiss mo ako, puntahan mo ako anumang oras. Tulad ng sinabi mo, huwag mo akong ayawan sa oras na iyon. Ngumisi si Rose at sinabi. Gaya nga ng sinabi ko, dahil kuya ang tawag mo sa akin, kailangan kong gawin ang tungkulin ko bilang isang nakatatandang kapatid. Paano ko mapapalungkot si ate? Yung kuya ko lang. Ibinaba ni Rose ang kanyang maliit na mukha at bamulong. Anong sabi mo? Hindi malinaw na narinig ni Lito. Namula si Rose at mabilis na ikinaway ang kanyang kamay. Wala naman. Sa oras na ito, dumating ang sasakyan. Tinulungan siya ni Lito na maipasok ang mga bagahe sa kotse. Terena, baka malate ang pagsakay sa eroplano. Gusto mo talagang sumama ako. Hindi masaya si Rose. Ngumuso siya, naglabas ng isang bagay mula sa kanyang school bag, at isinuot ito sa mga braso ni Lito. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse, at mabilis na umalis ang sasakyan. Saglit na natigilan si Lito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bagay na nasa kanyang kamay at nakita niya na ito ay isang napakagandang maliit na frame na may sketch sa loob. Ang taong gumuhit nito ay siya. Matingkad ang painting, at maging ang kanyang mga mata ay nasa lugar. Halatang halata na nag-effort siya. Sa ilalim ng portrait ay may dalawa maliliit na salita, Rose Chin. Ang mga labi ni Lito ay pumulupot sa isang mainit na ngiti. Little girl, napakabait mo. Maingat niyang inilagay ang photo frame sa singsing ng somero at naghanda ng umalis. Maya-maya lang ay dumaan silang tatlo sa kanya at pumasok sa hotel. Dalawang lalaki, isang babae. Pumikit ang babae at tila lasing. Ay nalalayan siya ng dalawang lalaki mula kaliwat kanan. Gayunpaman, agad na naramdaman ni Lito na may mali. Masyadong nalasing ang babae, pero sa totoo lang, nakainom siya ng maraming droga kaya nawalan siya ng malay. Sinundan sila ng tingin ni Lito sa buong oras. Marahil ay naramdaman ang kanyang titig, ang isa sa mga lalaki ay lumingon at tinitigan ng masama si Lito. Malinaw na pinagbabantaan siya nito. Ayaw makialam ni Lito sa negosyo ng ibang tao, ngunit dahil sa nagbabantang tingin na ito, hindi siya masaya. Nakangising itinaas niya ang kanyang paa. Kabanata 370. Sa silid ng hotel, inilagay ng dalawang lalaki ang babae sa kama. Sa pagtingin sa kagandahan sa kama, nagkatinginan sila na may masasamang ngiti sa kanilang mga mata. I have to say, ang ganda talaga ng singer na ito, at mas kaakit-akit ang figure niya kaysa model. Ang swerte ni Boss Cheng ngayon. Mata ko na tumitig ang isa sa katawan ng babae, puno ng pagnanasa ang mukha nito. Kalokohan. Isa na siyang sikat na sweet singer ngayon. Paano siya magmumukhang masama? Ang ganitong klaseng babae ang masarap na ulam ng mga big boss. Hindi namin ito lugar para tikman. Napabuntong hininga ang isa. Well, let's go. Sabi ni Boss Cheng pagdating niya, sana si Wendy Wang lang ang nasa kwarto. Binawi nila ang nag-aatubili nilang mga mata at agad na lumabas ng silid. Pagdating pa lang nila sa corridor, may nagsalita sa tabi nila. You two are not very familiar with business. Hindi mo nga alam na sinusundan ka. Nagulat ang dalawang lalaki at agad na napalingon. Ikaw kasi. Nakilala ng isa sa kanila si Lito, na nagbanta sa kanya sa kanyang mga mata sa pintuan. Agad na nagpakita ang lalaki ng masasamang ekspresyon. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang matalim na kutsilyo. Nakatutok ang dulo ng kutsilyo kay Lito. Anak, kung ayaw mong mamatay, magpanggap ka na lang na wala kang nakita. Umalis ka agad. Sa kanyang opinyon, si Lito ay isang taunan lamang na gustong iligtas ang isang kagandahan. Sa normal na mga pangyayari, hanggat nagpapakita siya ng kutsilyo, matatakot siya sa kanyang talino. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ngumiti si Lito at sinabi, get lost. This movement is very hard. Bakit hindi mo muna ito gawin? Nang marinig ito, natigilan ang lalaki sa una, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mukha. Mabangis niyang sinabi, anak, dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ngumisi din ang isa pang tao at sinabing, I have to say that you are bold enough, but let me tell you, this is the deepest part of the hotel. Walang darating, at maagang nasira ang kamera. Kahit patayin ka namin, walang makakaalam. Habang nagsasalita siya, tinusok niya ang kanyang kutsilyo kay Lito. Akala nila ay iiwas siya, ngunit sa kanilang pagtataka, hinawakan ni Lito ang talam.
Anak, walang utak ka ba? Puno ng panunuya ang mukha ng lalaki. Gayunpaman, sa sumunod na segundo ay biglang nagbago ang mukha nila. Klang! Isang nakakatalim na tunog. Nabasag ang matibay na bakal na kutsilyo. May mga walang utak talaga dito, at dalawa sila. Nilero ni Lito ang kutsilyo sa kanyang kamay at ngumiti. Sa sumunod na segundo, ikinaway niya ang kanyang kamay. Swoosh! Isang pilak na ilaw ang kumislap sa kanilang harapan, at hindi naiintindihan ng dalawang tao ang nangyayari. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay sumigaw. Bumaba ang tingin ng ibang tao at nakitang nakaipit ang kutsilyo sa kanyang hita, at isa itong major artery. Mabilis na bumulwak ang dugo. Ang bango ng dugo mo. Huwag mong dumihan dito. Sumimangot si Lito, puno ng disgusto ang kanyang mukha. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, isang pulang ilaw ang namatay. Hong! Ang mahiwagang apoy ay biglang tumaas, at ang lalaki ay agad na nasunog sa isang tumpok ng abo, at maging ang bakal na kutsilyo ay nawala ng walang bakas. Ghost! Isa kang multo. Hindi ka tao. Nang makitang nawala ang kanyang kasama, namutla ang isa pang tao at tumakbo palayo. Gayunpaman, biglang lumitaw si Lito sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang daraanan. Malamig ang kanyang mga mata. Kuya, pakawalan mo na ako. Nang mapagtantong hindi siya makatakas, lumuhad ang lalaki at yumuko ng mariin. Then tell me, anong meron sa babae sa kwarto? Tiningnan siya ni Lito nang walang ekspresyon. Malapit na ang kamatayan. Walang lakas ng loob na itago ang lalaki at agad na ibinuhos ang lahat ng alam. Ang kanyang pangalan ay Wendy Wang, at siya ay isang sikat na mga awit. Nagustuhan siya ng aming boss Cheng, kaya't hiniling niya sa amin na lagyan namin ng gamot sa kanyang inumin. Kapag siya ay nahimatay, ipapadala namin siya dito at hayaan siyang magsaya kay Boss Cheng. Dahil doon, nagmamakaawa siyang tumingin kay Lito. Kuya, nasabi ko na sayo ang lahat. Pwede mo ba akong bitawan? Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at nginisyan. Kailan ko sinabing bibitawan kita? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng taong iyon, na nagpapakita ng matinding takot. Ang isang basurang tulad mo ay hindi maisip kung gaano karaming mga babae sa mundo ang masasaktan. Pumunta sa kamatayan. Walang ekspresyong sinabi ni Lito, at pagkatapos ay lumabas ang apoy ng halimaw. Hong! Hindi man lang nakapag-ingay ang lalaki bago siya naging abo. Binawi ni Lito ang kanyang kamay at walang pakialam na tumingin sa silid. Maya-maya, may dumating na lalaking nasa katanghaliang gulang na malaki ang tiyan, bilog na baywang, at namumula ang mukha. Amoy alak siya. Hehe baby, andito na ako. Dinilaan niya ang labi, kinuha ang room card, at binuksan ang pinto. Pagkasara ng pinto ay hindi na niya hinintay na pumunta sa kwarto. Sa malaking kama, natutulog si Wendy. Ang kanyang magandang mukha ay labis na gumagalaw, at ang kanyang mahabang buhok ay nasa likod ng kanyang ulo. Siya ay kasing liksi ng isang sleeping beauty. Nakasuot siya ng puting damit na may slender willow waist. Nasa ibaba niya ang dalawang magagandang binti at eleganteng puting high heels. Ang ganitong uri ng hitsura ay isang hindi mapaglabanan na tukso para sa sinumang tao. Not to mention a lecherous boss like Wilfredo Cheng. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap kay Wendy, at ang kanyang kaawa-awang mga mata ay naging mas mainit at uminit. Napalunok siya ng laway. Excellent. It's really excellent. Baby, let me show you how powerful I am today. Hindi na makapaghintay si Wilfredo na sunggaban siya. Hindi na siya makapaghintay na kunin si Wendy bilang kanya. Kung maglakas loob kang gumawa ng panibagong hakbang pasulong, tiyak na pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Biglang may malamig na boses ang dumating. Sino ka? Nang marinig ang boses, nagulat si Wilfredo at napalingon. Si Lito ay tahimik na nakaupo sa sofa. Bata, sino ka? Umalis ka dito. Galit na galit si Wilfredo. Puno na siya ngayon ng pagnanasa. Nasa tali ang palaso, ngunit may nakagambala sa kanya. Wala siyang ibang gusto kundi ang pumatay ng tao. Habang sinasabi niya ito, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang puso. Halatang walang tao ngayon lang. Paanong biglang sumulpat ang isang tao ngayon? Umiling si Lito. Ikaw ang dapat umalis. Puno ng panunuya ang mukha ni Wilfredo. Anak, gusto mong maging bayani at magligtas ng kagandahan. Kilala mo ba kung sino ako? Kapag may ginawa ako sa'yo, mamamatay ka ng malungkot. Kaya umalis ka na dito habang nagpapakabait ako. Karaniwan, hindi niya bibitawan ang sinumang nang-ahas na banta sa kanya, si Wilfredo. Pero ngayon, nagmamadali siya at ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Sino ka? It's none of my business. Hindi ako interesado. Nagkibit balikat si Lito na may walang pakialam na ekspresyon.
Nagdilim ang mukha ni Wilfredo at napangisi siya. Well, narinig mo ng malinaw. Kilala mo ba ang mayor ng Ninghay City, si Nathan Shi? Kilala ko. Tumango si Lito. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Wilfredo habang malakas na sinabi niya, kung gayon, sasabihin ko sa iyo, si Nathan ay pinsan ko. Kung i-provoke mo ako, ipo-provoke mo siya. Basta magsalita ako, makukulong ka. Pagkatapos noon, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at matagumpay na tumingin kay Lito. Naniniwala siya na ang taong ito ay tiyak na matatakot sa labas ng kanyang talino kapag binanggit niya ang Stone River. Nako, ang galing mo. Walang pakialam na sabi ni Lito. Ngumisi si Wilfredo. Ano sa tingin mo? Boy, natatakot ka ba? Ngayon lumuhad ka at yumuko sa akin. Wala akong pakialam dito. Lumuhad sa lupa. Bakit laging walang ideya ang mga tulad mo? Biglang tumayo si Lito at naglakad patungo kay Wilfredo. Pinanood ni Wilfredo si Lito na lumakad at nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Sure enough, natakot siya. Lumuhad na sana siya. Lumuhad. Lumuhad ka. Biglang itinaas ni Lito ang kanyang kamay at sinampal si Wilfredo sa mukha. You hit me. Are you crazy? Alam mo ba kung sino ako? Pinsan ko. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Wilfredo habang sinisigawan niya si Lito. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, muli siyang sinampal ni Lito. Alam ko. Pinsan mo si Mr. Shi. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay lumulutang sa isang mapanuksong ngiti. Pero ano? Kahit nandito si Shi Feng, magpapakumbaba pa rin siya sa harap ko. Sino ka sa tingin mo? Luluhod ako at yumuko. Mukhang kailangan mo ng huminahon. Pagkatapos noon, hinawakan ni Lito ang buhok ni Wilfredo at sinipa siya sa tuhod. Pang! Lumuhad ang matabang katawan ni Wilfredo. Biglang pinindot ni Lito. Pang! Bumagsak ang buong mukha ni Wilfredo sa sahig. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at namamaga ang kanyang ilong at mata. Boy, patay ka. Papatayin kita. Itinapon siya ni Lito at nakangiting sinabi, paano mo ako gustong patayin? Pinunasan ni Wilfredo ang dugo sa kanyang mukha at agad na kinuha ang kanyang mobile phone para humingi ng tulong. Paumanhin, ang numero na iyong na-dial ay naka-off. Isang malamig at mekanikal na tunog ang nagmula sa telepono. Nagbago ang mukha ni Wilfredo at nag-dial siya ng isa pang numero. Paumanhin, ang numero na iyong na-dial ay naka-off. Galit na sinabi ni Wilfredo, saan napunta ang dalawang walang kwenta? Ang pinagsasabi mo ba ay ang 2 taong nagpadala kay Wendy dito? Mapanuksong sabi ni Lito. Nanigas ang mukha ni Wilfredo. Mariin niyang tinitigan si Lito, ngunit may kidlat ng haka-haka at takot sa kanyang mga mata. Oo, huwag ka nang magduda. Hindi mo sila makontak kahit kailan. Malamig na kinumpirma ni Lito ang kanyang mga hinala. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Wilfredo. Ito ay naging kasing putla ng papel at puno ng takot. Kung tutuusin, ang kaharap niya ay naglakas loob na pumatay. Anak, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang hawakan ako, tapos ka na. Nagsimulang umatras si Wilfredo. Sa sandaling ito, isang mahinang ungol ang dumating, at dahan-daang binuksan ni Wendy ang kanyang magagandang mata. Anong nangyari sa akin? Kinapa niya ang kanyang mga templo at dahan-daang umupo. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya ay natigilan siya. Hoy, sino ka ba? Bakit mo sinasaktan si Director Cheng? Sumimangot si Wendy at tumingin kay Lito. Kilala niya si Mr. Cheng sa nakaraang inuman. Ayaw niyang uminom, kaya hiniling ni Mr. Cheng na may maghain ng juice niya. Kaya naman, nadama niya na si Mr. Cheng ay isang maalalahanin na mabuting tao. Sa sandaling ito, ipinikit ni Wilfredo ang kanyang mga mata at agad na sumigaw, Miss Wang, nahihilo ka na ng batang ito. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na asarin ka. Buti na lang at napigilan ko siya. Nang marinig ito, nagalit ang magandang mukha ni Wendy Wang. Tinuro niya si Lito at pinagalitan. You bastos! Umalis ka! O tatawag ako ng pulis. Sumimangot si Lito, humakbang patungo kay Wendy, at malamig na sinabi, ano sa tingin mo ako? Sa pagtingin kay Lito, nakaramdam si Wendy ng matinding pressure. Lumayo siya ng kaunti at buong tapang na sinabi, I say you're a pervert. What's wrong? How dare you scheme against me? How dare you? Kilala mo ba kung sino ako? Kapag ibinunyag mo ang iyong pagkakakilanlan, dudurugin ka ng 80 million fans ko. Pagkatapos noon, galit niyang pinandilatan si Lito. Sa isang tabi, kumislap ang mga mata ni Wilfredo na may tanda ng tagumpay. Natahimik sandali si Lito, pagkatapos ay umiling at naglabas ng 2 salita kay Wendy. Walang modo.